Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 371 hanggang 380. Kabanata 371, masigasig na Yasser Davenport. Yasser Davenport, naalala siya ni Julius Reed. Isang lokal ng Gonzales City, isang kaklase sa high school mula sa Keller Radcliffe High School at itinuturing na isang malapit na kaibigan. Sa araw ng kanyang kasal, si Yasser Davenport ay miyembro pa ng mga groomsmen. Kung tutuusin, si Julius Reed ay hindi lokal at walang kamag-anak doon, kaya ang mga groomsmen ay inayos lahat ng Radcliffe family. Ang pamilya Radcliffe, bilang isang malaking angkan, ay may kakaunting tao na dumalo sa araw ng kasal. Marami ang naruroon upang makita ang palabas, at maging ang mga groomsmen na inayos ng mga Radcliffe ay tumingin kay Julius Reed ng may paghamak, lubos na hinahamak siya sa kanilang mga puso. Si Yasser Davenport lang ang naiiba. Binigyan pa ng chubby na lalaking ito si Julius Reed ng pulang sobre na may laman na 1,000 yuan, at bagamat kinumpis ka ito ng huli ni Keller Radcliffe, ito lang ang pulang sobre na natanggap ni Reed. Ang dahilan kung bakit hindi niya siya nakilala ngayon ay dahil si Yasser Davenport ay masyadong nagbago sa nakalipas na 4 na taon, na naging ganap na hindi nakikilala. Mula sa chubby boy noon, pamayat na siya hanggang mahigit 100 pounds lang at, na may isang pares ng gold-rimmed na baso, ay lubos na hindi na iba sa mataba na batang lalaki noon. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, nalaman ni Julius Reed na nagpunta si Yasser Davenport sa Northeast 3 taon na ang nakakaraan upang magsimula ng negosyo sa pagtutubero. Malaki ang kinita niya sa 3 taon na iyon, ngunit gumastos siya ng malaki sa mga suhol, na naiwan lamang ng ilang bilyon upang ibalik sa Gonzales City. Ang gayong kakayahan ay talagang nakakaakit, at si Bran Cook ay lumapit kay Yasser Davenport dahil sa tagumpay na ito. Kung hindi, umaasa sa halos bangkarota na pabrika na pag-aari ng pamilya Davenport lamang, hindi siya magiging karapat-dapat sa atensyon ni Bran Cook. Kuya, may anak ba kayo ni Quentin Radcliffe? Tanong ni Yasser Davenport na may kasamang masayang ngiti. Ang tanong na ito ay talagang nagbigay ng kaunting sakit sa ulo ni Julius Reed. Tumugon siya ng may mapait na ngiti, "To tell you the truth, halos 4 na taon na ang nakalipas, at hindi pa rin niya ako hahayaang hawakan siya. Ito ay karaniwang kaalaman sa Gonzales City, at hindi na kailangang itago ito. Pagtiyagaan, ang tuloy-tuloy na pagtulo ay nakakaubos ng bato. Alam mo, si Quentin Radcliffe, ay isang matalas na dila ngunit malambot ang puso. Huwag magpalinlang sa kung gaano siya kalamag sa lahat ng oras, siya ay talagang mainit ang loob." Bilang isang taong nagpunta sa high school kasama si Quentin, si Yasser Davenport ay nagkaroon ng magandang pag-unawa sa kanya upang maging kaibigan. Totoo iyon. Tumanggaw si Julius Reed. Kababalik lang ni Yasser Davenport, tiyak na hindi niya alam ang kasalukuyang sitwasyon ni Quentin Radcliffe. Dahil hindi namamalayan ni Julius Reed ang kanyang sarili bilang manugang na iyon, at bilang paggalang sa kanyang kaibigan, pinananatili rin ni Yasser Davenport ang kanyang sigasig kay Reed. Ito ay bihira, isang lalaking walang anumang disenyo sa Quentin Radcliffe. Ang kanilang relasyon ay puro magkaibigan, lubos na inosente. Noon, kapag hindi ko natapos ang aking takdang aralin, lubos akong umasa sa pagkopya mula kay Quentin. Tumawa si Yasser Davenport, na parabang dinala siya pabalik sa mga araw ng junior high. Later, nung nakipag-away ako at nakasakit ng tao, I don't dare tell my family. Si Quentin ang nagpahiram sa akin ng baon niya. Kaya kuya, try harder to become a dad sooner. Sir, pakiparada po dito. Habang papalapit ang sasakyan sa entrance ng club, maraming security guard ang nagmamadaling lumapit na may ngiti sa mga labi. Ang Rolls Royce ni Yasser Davenport ay nagkakahalaga ng higit sa 5 milyon, at ang mga gwardya ay maaaring wala pang ibang nalalaman, ngunit tiyak na alam nila ang mga kotse. Bilang isang trabahong tungkol sa pagpapalaki ng mga tao,
Ang pagkakita sa Rolls-Royce na papasok ay naging sanhi ng kanilang pag-uugali na ganap na naiiba sa kung paano nila tinatrato si Julius Reed ilang sandali ang nakalipas. Ang mga gwardya ay sabik na tumayo sa koridor ng hotel, itinuro ang paradahan. Hoy, hindi ba't ito rin ang lalaking nakabangga sa ating munting lalaki ngayon? Naglakas loob pa nga siyang bumalik. Pagkababa ni Julius Reed sa sasakyan ay nakilala na siya ng isa sa mga security guard. Tama, sinaktan ako ng anak ng asungot na ito nang mabangga niya ako. Ngayon, kailangan natin siyang mahuli at bigyan siya ng isang mahusay na paghampas. At ang mga gastos sa medikal. Habang nagsasalita siya, pinutol ng mga security guard ang kanilang mga buko at mabilis na pinalibutan si Julius Reed. Anong ginagawa mo? Kakapark lang ni Yosser Davenport ng kanyang sasakyan nang makita niya si Julius Reed na inaatake ng mga security guard. Nagmamadali siyang lumapit at malakas na sinampal sa mukha ang isa sa mga bantay. Namimili sa isang tao dahil lang sa kaya mo. Guest ako ng anak ni Bran Cook, at ito ang kaibigan ko. Talagang grupo ka ng mga bulag na bastard. Subukan mo siyang guluhin muli at tingnan kung ano ang mangyayari. Matapos masampal, ang gwardya ay tumayo mula sa lupa at kinailangang hawakan ang kanyang mukha at humingi ng paumanhin. Oo, hindi na kami mangangahas na gawin ito muli. Nang makita ang ugali ni Yosser Davenport, ang ibang mga gwardya ay hindi nang ahas na gumawa ng isa pang tunog at mabilis na umatras sa kanilang mga posisyon. Kuya, huwag kang yumuko sa kanilang antas. Lahat sila ay minamaliit ang mga tao, wala tayong magagawa. Tinapik ni Yosser Davenport ang balikat ni Julius Reed at inaliw siya. Actually, ang Radcliffe family ay isang prominenteng sambahayan sa Gonzales City. Kung inaangkin mo na manugang ka ni Radcliffe. Never mind. Kung may kailangan ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Malinaw na naalala ni Yosser Davenport kung paano tinawag ng mga tao si Julius Reed na isang freeloader at isang walang kwentang tao, na nagpatigil sa kanya sa kalagitnaan ng pangungusap. Okay lang, sanay naman ako. Bahagyang napangiti si Julius Reed, medyo naantig sa magiliw na kilos ni Yosser Davenport. Kapuri-puri na ang tumayo at manood kapag tinatapakan ka ng lahat, ngunit malinaw na si Yosser Davenport ay isang taong handang tumulong. Sinasabi ko sa iyo, ang mga tao sa kwartong ito ay pawang mga lokal na mayayamang pangalawang henerasyon, medyo mayabang. Pagkatapos mong pumasok, subukang magsalita ng kaunti hanggat maaari. Ipapakilala kita sa ilang mga disente upang makilala. Sino ang nakakaalam, maaaring magamit sila kung magnenegosyo ka. Bagamat hindi siya nakabalik sa Gonzales City sa loob ng maraming taon, marami na siyang narinig na tsismis. Sinabi ng lahat na si Julius Reed ay isang freeloader at isang walang kwentang tao, kaya naisipan niyang tulungan si Julius Reed na bumuo ng ilang mga koneksyon upang magsimula ng sarili niyang negosyo. Napakalaki ng pribadong club, mas malaki pa sa Twilight Mansion ni Ovidio Cook. Mula nang magkaproblema si Miguel Abbott, sinabihan ni Julius Reed si Ovidio Cook na hawakan ang kanyang puwersa at kumilos ng mahina para maiwasang maging target ng Shadow Warrior ng Boulevard League. At alerto din si Bane Cook para sa mga kaaway na sumusubok na sumalakay, pinoprotektahan ang kaligtasan ng Titan Group. Kung nasangkot si Ovidio Cook, ang mga lokal na negosyong ito ay hindi maglalakas loob na hamanin ang Radcliffe family. Sa sandaling ito, sa pinakaloob na bahagi ng club, ang mga lalaki at babae ay umiinom at nagsasayaw, na may oras ng kanilang buhay. Kela Radcliffe, si Bran Cook ay bukas palad sa kanyang paggastos. Samahan mo siyang mabuti ngayon, at tiyak na makahiram ka ng pera, sabi ng isang mapang-akit na babae kay Kela Radcliffe, na nakaupo sa tabi niya ng nakangiti. Exactly, Kela Radcliffe. We are high school classmates after all. Bukod sa class reunion, bihira na tayong magkita. Nabalitaan ko ngayon na ang kumpanya mo ay nangangailangan ng pondo para sa cash flow, kaya naisipan kong i-connecte ka kay Bran Cook. Alam mo ba, maraming kaibigan si Bran Cook sa kabisera. Sa loob lang ng isang taon, kumita na siya ng malaki. Dalawang kaklase ni Kela Radcliffe sa high school ang nakaupo sa tabi ng mesa, patuloy na hinihimok siya. Kela Radcliffe, sa tingin ko ay may masamang intensyon sila, bulong ni Anna Harris na may nakakunot na mga kilay. Gayunpaman, ang boses, bagaman malambot, ay umabot sa tenga ng dalawa. Sino ka para magsalita ng katarantaduhan dito?
Kung hindi dahil sa mukha ng kaklase natin, bakit tayo gagawa ng exception para imbitahan ka sa klase na lugar na ito? Malapit nang malugi ang kumpanya mo, pero naglakas loob kang magpalabas dito. Sa buong Gonzales City, kahit ang mga bangko ay hindi handang magpahiram sa iyo ng pera, hindi mo ba alam kung ano ang nangyayari? Ang isa sa mga babae ay malamig na nanunuya, na nakatingin kay Anna Harris ng may paghamak. Eksakto, bukod kay Brancock, sino ang mangangahas na magpahiram sa iyo ng pera? Kela Radcliffe, ikaw na ngayon ang daga na gustong hampasin ng lahat. May isa pang sumingit. Ang Radcliffe Group ay dumaan sa napakalaking pangyayari sa loob lamang ng ilang araw, at alam ito ng buong itaas na bilog ng Gonzales City. Ang mga bangko ay tumangging magbigay ng mga pautang, ang mayayamang negosyante ay nag-withdraw ng kanilang mga pamumuhunan halos mapahamak ang Radcliffe Group. Excuse me, ito ba si Miss Quentin Radcliffe? Maya-maya lang ay may lumapit na isang gwapong binata na may hawak na baso ng red wine. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 372, Malakas na Tao. Salungguhit 1, Markang Paywa, Brancock. Nang makita ang gwapong lalaki, dali-daling tumayo sina Flower Falls at Hampton Ridge at nakangiting sinabi, ngayon ko lang naisip, bakit may surge of handsomeness na papalapit sa atin? I guess it's Brancock coming over, and sure enough, it's you. Oo, sa ganoong presensya, Brancock, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga binibini ang iyong maakit ngayong gabi? Hindi itinago ng dalawa ang kanilang pagbutlak nang makita si Brancock. Kulang na lang silang maghubad at kusang humiga sa kama ni Brancock. Siyempre, kung tumango si Brancock sa kanyang pagsang-ayon, hindi nila masusuklam na huwag magmadali ka agad. Haha, nambola kayong dalawa. Dito si Cook pero hindi gaanong natuto at nakakaraos lang sa tulong ng mga kaibigan, nakangiting sabi ni Brancock. Ngayon, nakasuot siya ng itim na tailcoat at may maayos na gupit na maikling buhok, at ang kakaibang halimuyak ng kanyang kolon ay agad na nakaakit sa mga mata ng maraming babae. Ang piging ngayon ay maraming babaeng socialite ang dumalo, ang kanilang entry threshold ay mas mababa kaysa sa mga lalaki. Sa bagay, ang atmosphere ng isang party ay nakasalalay sa mga babae. Kapag ang mga emosyon ay napukaw at ang mga hormone ay nagngangalit, ang mayayamang pangalawang henerasyong mga individual na ito ay nangangailangan din ng isang labasan. Brancock, nagbibiro ka. Sa iyong pambihirang hitsura, ikaw ay isang huwaran para sa mga matagumpay na tao saan ka man pumunta. Hindi tulad ng ilang mga tao, ipinanganak na mga parasito na nabubuhay sa iba, hindi ka panipaniwala kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng mga tao, sabi ni Hampton Ridge na may halong panunuya at pambabula. Sinusubukang paboran si Brancock habang hindi direktang iniinsulto si Julius. Sa Gonzales City, ang pinakakilala sa pamumuhay sa iba ay ang manugang na ito ng Radcliffe family. Kung tutusin, 3 taon na siyang usap-usapan. Iilan lamang sa Gonzales City ang nakakaalam sa serye ng mga pagbabago, walang ideya ang mga katulad nila kung gaano talaga kakulit si Julius Reed. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang bawat negosyo ay may sariling Panginoon, at ang pamumuhay sa iba ay isang kasanayan din. Gusto kong mamuhay ng walang kabuluhang buhay, ngunit bilang isang lalaki, hindi ako pinapayagang gawin iyon. Mas gugustuhin kong magpumiglas sa sarili kong mga kamay upang magmaneho ng jet kaysa umasa sa iba at sumakay sa isang Benz, ngunit kinukutsa ko lang sa likod ko, same time na sabi ni Brancock habang hawak ang isang baso ng alak. Matagal na niyang alam ang sitwasyon ni Kela Radcliffe. Sa katunayan, matagal na ang nakalipas, isinasaalang-alang ng Cook family ang isang marriage alliance sa Radcliffe family, ngunit dahil hindi pa nakilala ni Brancock si Kela Radcliffe sa oras na iyon, wala siyang anumang espesyal na damdamin tungkol dito. Pagkatapos ay lumitaw si Julius Reed nang wala sa oras, na naging dahilan upang iwaksi ng mga tao ng pamilya Cook ang ideya. Gayunpaman, nang bumalik si Brancock sa Gonzales City sa pagkakataong ito, nagkataon na nakita niya si Kela Radcliffe sa isang komperensya para sa mga negosyante at, pagkatapos ng ilang pagtatanong, nalaman niyang siya ang babaeng muntik ng maging asawa niya. Kung hindi niya alam noon, ayos lang, pero ngayong alam na niya, parang obsession na. Pumikit man siya ay nakita niya ang mukha ni Kela Radcliffe na nagmumuni-muni. Ang mga babae ay kaakit-akit, mas lalo pang maganda ang mga babae.
Para sa isang babaeng napakaganda at katangi-tanging, at pati na rin ang babaeng presidente ng isang grupo, siya lang ang tunay na hiyas sa puso ng isang lalaki. Ang bawat tao na may pakiramdam ng pananakop ay sabik na subukan. Nang mabalitaan niya na ikinasal si Keller Radcliffe noong una, lubos siyang nanghinayang. Pagkatapos, sa pamamagitan ng briefing ng kanyang mga subordinate, nalaman niya na ang kanilang 3 taong pagsasama ay nasa pangalan lamang, at si Keller Radcliffe ay dalaga pa. At kamakailan lang, naghiwalay talaga silang dalawa. Nang malaman ni Bran Cook ang balitang ito, tuwang-tuwa si Bran Cook na hindi siya makatulog, ngunit ang higit na ikinatuwa niya ay ang Radcliffe Group ay nahulog sa isang krisis sa pananalapi. Si Keller Radcliffe ay nanghihiram ng pera sa lahat ng dako, ngunit tinanggihan lamang ito, kahit sa mga bangko. Kay Bran Cook, isa itong pagkakataong ipinagkaloob ng langit. Ang mga pagkakataong tulad nito ay panandalian at maaaring hindi na mauulit. Sa makatuwid, nagdala siya ng iba't ibang mga regalo at mga antik na puno ng pera sa sambahayan ng Radcliffe at nakipag-usap sa Knox Ridge. Markang Paywa. Markang Paywa. Sino ang nakakaalam na ang ina ni Keller Radcliffe ay isang ganap na mang-uuyam? Matapos marinig ang tungkol sa bagay na iyon, siya ang nagkusa para maayos ang mga bagay-bagay. Bagamat minamaliit ni Bran Cook ang kaisipan ng maliit na magsasaka ni Knox Ridge at hinamak pa ito, ang pagkakaroon ng isang ina upang itlugan siya ay naging mas madali para sa kanya. Sa huli, tinipon niya ang ilan sa mga makatwirang disenteng kaibigan sa high school ni Keller Radcliffe para planuhin ang party na ito, na naglalayong mag-propose sa kanya dito. Kaya't nang supalan ng Hampton Ridge at ng iba pa si Julius Reed, kinailangan niyang tumunog, na nagpapakita ng kanyang sariling kakaiba. Napakabata, ngunit kumikita ng bilyon-bilyon sa isang taon, kahit sa kabisera, maraming kilalang pamilya ang gustong pakasalan ang kanilang mga anak na babae sa kanya. Ngunit tumanggi pa rin si Bran Cook. Asikasuhin mo na lang ang sarili mong negosyo, kumain ng malambot na kanin. May magagawa ba? Baka may mga taong gustong kumain ng malambot na kanin. Anna Harris was no fool, natural niyang nahawakan ang insinuation sa kanilang mga salita. Hinahampas nila ang puno ng mulberry habang minumura ang puno ng balang, pinagtatawanan si Julius Reed. Sa katunayan, alam ni Anna Harris kung gaano kakilakilabot si Julius Reed. Gusto niya talagang sabihin sa kanila na ang lalaking minamaliit nila dahil sa kumakain ng malambot na kanin, ay mas malakas kaysa marami, ngunit minsan ay hiniling ni Julius Reed sa kanya na maglihim, at kailangan niyang itago ito. Ang batang babae na ito ay may matalas na dila, talagang kaibig-ibig. Bahagyang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Bran Cook, ngunit mabilis itong bumalik sa normal. Dahil malapit siyang kaibigan ni Keller Radcliffe, kailangan niyang mag-iwan ng magandang impresyon. Ikaw ang matalas ang dila, ang buong pamilya mo ay matalas ang dila. Anna Harris snap, ito ay hindi partido, ito ay malinaw na isang bitag. Pagtingin muli sa dalawang kaklase ni Keller Radcliffe ay bumakas ang galit sa kanyang mga mata. Anong klaseng mga kaklase sila noon? Hindi ba mga bugaw lang sila? Chismis babae mula sa water margin. Narito rin si Mr. Smith, si Julius Reed, ang malakas na lalaki, ang nawawala. Nagmura siya sa loob. Samantala, si Julius Reed, na nakatayo sa pasukan, ay bumahing nang hindi alam kung bakit. Paano mo makakausap si Bran Cook ng ganyan? Mind your language. Nang makita ang paraan ng pagsasalita ni Anna Harris, isang binata ang humakbang pasulong mula sa likuran ni Bran Cook, itinuro si Anna Harris at papagalitin siya. Nakasuot siya ng tank top na may tato na white tiger sa katawan, halatang hindi magandang klase. Hoy, Aaron Martin, huwag mong takutin ang kasama. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo ang tungkol dito. Huwag kang masyadong bastos, subukan mong maging mas maginoo. Babae lang ang nagsasalita, nagbibiro lang siya, at eto ka, mabangis at nakakatakot. Matigas na sabi ni Bran Cook. Oo, tama ka, Bran Cook, magpapalit ako, mabilis na sabi ni Aaron Martin na may pilit ng ngiti. Si Bran Cook ay tunay na isang maginoo. Hindi ko alam kung sinong babae ang napakapalad na makapagpakasal sa iyo. Tumingin si Hampton Ridge kay Bran Cook na may mapang-akit na mga mata. Gusto niyang maging laruan ni Bran Cook, ngunit wala man lang siyang mga kwalifikasyon para maging laruan. Tumango rin si Flower Falls, exactly, Bran Cook just don't fancy me,
Otherwise I will definitely throw myself at him. Saan ka pa makakahanap ng ganoong kagwapo at magaling na Ginoon na may ganoong kagandahan? Sabik na sabik silang dalawa dahil nakatanggap sila ng 500,000 mula kay Bran Cook, gusto nilang iset up siya kay Kella Radcliffe. Pagkatapos ng lahat, nangako si Bran Cook ng 3 milyon sa bawat isa sa kanila kung natuloy ang deal. Isa itong astronomical na halaga para sa kanila, marahil hindi sila makakakuha ng ganoong kalaking pera sa buong buhay nila. Miss Radcliffe, narinig ko na sa kabila ng iyong murang edad, isa ka ng corporate president. Gustong-gusto ka ni Mr. Cook na makilala ka. Sa flight pabalik mula sa kabisera patungong Gonzales City, narinig ko ang iyong mga nagawa. Nakakatuwang makilala ka. Itinaas ni Bran Cook ang kanyang baso na may ngiti sa kanyang mukha. Maaari mo ba akong bigyan ng karangalan ng inumin? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 373, Double Act sa Lungguhit 1. Markang Paywa. Nang sabihin ni Bran Cook ang pangungusap na ito, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Ang kanyang wika ay tunay, at ang kanyang titig ay taos-puso. Karamihan sa mga batang babae ay nahirapan na tanggihan ang isang napakalakas na lalaki. Ngunit si Kella Radcliffe ay hindi karamihan sa mga babae. Nandito lang siya dahil sa problema sa pananalapi na kinakaharap ng kanyang kumpanya, na ipinakilala sa kaganapang ito ng inuman ng isang kaklase. Kasalukuyang nasa krisis ang Radcliffe Group, at alam ni Kella Radcliffe na malulutas ni Julius Reed ang problemang ito. Ngunit ayaw niyang maging pabigat sa kanyang lalaki, ang kanyang pagiging mapamilit ay humantong kay Kella Radcliffe sa desisyon na hawakan ang problema sa kanyang sarili. Gayunpaman, pagdating sa party, napagtanto niya na hindi ganoon kadali ang mga bagay. Bran Cook, nakatayo sa harap niya, ginawa walang pagtatangka upang itago ang kanyang pagtubis, halos lumuhad na siya para mag-propose. Lalo na si Aaron Martin, ang dalawang gumaganap na mabuting pulis at masamang pulis, kasama ang dalawang kaklase na nagpapaypay ng apoy, ay labis na masigasig. Ito ay malinaw na isang bitag na inilatag para mahulog siya. Bueno, young Master Cook, iinom ako sa iyo. Nang makitang si Kella Radcliffe ay nasa isang mahirap na lugar, mabilis na kinuha ni Anna Harris ang kanyang baso at iniklink ito sa baso ni Bran Cook. Ang kumalabog na iyon ay naging sanhi pa ng bahagyang pagbabago ng mukha ni Bran Cook. Bilang kagandahang loob, pagkatapos ng clink, kailangan niyang uminom kasama si Anna Harris, kung hindi, ito ay makikita bilang isang kawalan ng paggalang sa mga kababaihan. Pagkatapos ay gumuho ang imaheng Ginoon na katatapos lang niyang itayo. Ngunit kung uminom siya, malinaw na nandoon si Anna Harris upang pukawin ang gulo, at hanggat nandoon siya, hindi mabisang makipag-usap si Bran Cook kay Kella Radcliffe. Pagkatapos uminom tayo ng isa, mabilis niyang ipinagpatuloy ang kanyang ngiti, tumanggo kay Anna Harris, at dahan-daang itinaas ang kanyang baso para uminom. Sabay tingin niya kay Aaron Martin. Excuse me, miss, anong pangalan mo? Kinuha ni Aaron Martin ang isang bote ng beer, binuksan ito, at hinawakan ito sa kanyang kamay. Nakikita ko na ang babae ay prangka, medyo katulad sa akin sa likas na katangian, bakit hindi tayo mag-inuman? Nang makita niya ang tingin ni Bran Cook, alam niya ang ibig sabihin nito. Ang bumbilya na ito ay medyo nakakasira sa paningin, oras na para eye off ito. Ewan ko sayo, bakit kita sasamahan sa pag-inom? Walang pakialam si Anna Harris, natanggi. Anong ibig mong sabihin? Ganyan ang pagtanggi sa boss natin. Sasabihin ko sa iyo, sa Gonzales City, mabibilang sa isang kamay ang mga maglalakas loob na tumanggi sa inumin ng amo ko. Bulag ka ba? Naglakas loob ka pang tumanggi sa inumin ni Mr. Aaron Martin. Biglang, isang grupo ng mahigit 100 kabataang lalaki ang sumulpot sa kanilang paligid. Sila ay pare-parehong nakasuot ng mga vest, pinalamutian ng mga tato, at nagsasalita sa isang labis na mapagmataas na paraan, halatang hindi mabuting tao. Karaniwang kilala bilang, mga taong panlipunan. Anong ginagawa mo? Kahit na si Anna Harris ay medyo dominanti, siya ay pagkatapos ng lahat ng isang babae, at laban sa napakaraming hooligans, hindi siya nang ahas na maging masyadong mayabang. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring gawin ng mga taong ito? Miss Anna Harris, kaibigan ko si Aaron Martin, at lahat ng ito ay mga kapatid niya. Sa hindi pagbibigay ng mukha ng ganito,
pinapahirapan mo siya. At kung talagang padalos-dalos ang ginagawa ng mga empleyado niya, baka hindi ko sila mapigilan, ani Brancock na tila nahihirapan. At nang matapos siyang magsalita ay mas lalong natuwa ang mga iyon. Sally Cook, kung hindi dahil sa mukha mo, hinuberan na namin siya at itinapon sa pangunahing kalye. Tama, hindi namin maaaring gawing hindi komportable si Sally Cook, ngunit kung talagang itulak mo kami, maaaring kailanganin naming humingi ng paumanhin sa iyo, Sally Cook. Markang paywa, ganyan ang kawalan ng pasasalamat. Lumabas at magtanong tungkol sa katalyagan ni G. Aaron Martin, sino sa Gonzales City ang hindi nakakakilala nito? Naka-cross arms, kinulong nila ng mahigpit si Anna Harris. Tila anumang oras ay maaaring sumabog ang karahasan. Pribadong club pa rin ito ni Brancock, kahit na gusto niyang umalis, malabong makaalis siya ngayon. Sally Cook, likas na ganito ang kaibigan ko, hindi alam ang kalubhaan ng mga sitwasyon mula pagkabata, huwag mong isapuso. Sa mga panahong tulad nito, walang choice si Keller Radcliffe kundi humakbang pasulong at pumagitna. Bagamat hinamak niya ang mga taong ito, walang pagpipilian dahil naroon siya. Umalis muna sa sitwasyon, pagkatapos ay pag-usapan ang iba. Lahat, bigyan mo ako ng mukha. Kahit sinong hindi ngayon ay hindi dapat sisihin ako, Brancock, sa pagiging walang puso. Nang makitang nagsalita si Keller Radcliffe, ang saloobin ni Brancock ay agad na naging matatag at hindi sumusuko. Sally Cook, hindi sa ayaw ng mga kapatid na bigyan ka ng mukha. Ako, si Aaron Martin, ay iginagalang sa mga lansangan, sino ba ang hindi nagbibigay ng paggalang sa akin? Itinuro ni Aaron Martin ang kanyang sarili, nagalit na nagsalita, kung kumalat ang balita tungkol sa pangyayari ngayon, saan ang aking kredibilidad? Paano ako mag-uutos ng paggalang sa hinaharap? Dapat mong tanungin ang mga kapatid sa likuran ko kung sumasang-ayon sila. Pagkasabi nito, ibinagsak niya ang isang bote sa mesa na may malakas na putok. Nagulat ito sa ilan sa mga babaeng naruroon. Eksakto, kung hindi binibigyan tayo ng mukha, walang katanggap-tanggap. Kung nawalan ng mukha ang amo, anong mukha ang natitira nating ihahalo sa mga lansangan? Hindi pwede. Kailangan natin ng paliwanag. Nagsimulang mag-provoke pa ang mga empleyado. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin? Huwag masyadong lumayo. Kung hindi, hindi tayo maaaring maging magkapatid. Sabi ni Brancock, na kumunat ang kanyang noo at itinuro si Keller Radcliffe. Ang taong ito ay aking pinarangalan na panauhin, mas mabuti na mayroon kang ilang mga limitasyon. Kung hindi, hindi na tayo maaaring maging magkaibigan. Naglalaro na naman silang dalawa. Since that's the case, we are all friends here, so I'll give you some face. You, drink a bottle with me, at pagkatapos mong uminom, magpapanggap akong walang nangyari. Ipinasa ni Aaron Martin ang isang bote ng beer at saka iniunat ang kanyang kamay, isa pang bote ang ipinasa ng mga empleyado, isa para sa bawat isa sa atin, uminom lang at hindi ko na ipagdadasal ang bagay na ito laban sa iyo. Ito. Tumingin si Anna Harris sa bote ng beer, nakaramdam ng pagkabalisa. Hindi siya gaanong umiinom, at paminsan-minsan ay nakakahawak siya ng red wine. Ngunit upang magsimula sa isang buong bote at tila kailangan itong isubo, ito ay medyo mahirap para sa kanya. Ano, napakaliit ba ng mukha ni Aaron Martin? Bumigat ang tono ni Aaron Martin na ikinagulat ng iilan sa mga babae. Iinom ako para sa kanya. Huminga ng malalim si Keller Radcliffe, kinuha ang bote ng beer, at iinom na sana. Si Anna Harris ang dinala niya, at sa ganoong sandali, talagang hindi niya hahayaang mapahamak si Anna Harris. Kalimutan mo na, gagawin ko. Inagaw ni Anna Harris ang bote ng beer sa kamay ni Keller Radcliffe at ininom ito ng malakas. Ang matinding carbonation ay sumugod sa kanyang tiyan, at maraming beer, kasama ang foam, ang tumalsik sa bibig ni Anna Harris, na tumalsik kung saan-saan. Gagawin ko rin. Humagalpak ng tawa si Aaron Martin, itinaas ang kanyang bote ng beer, at nilagok ito, sinisiguradong ibaliktad ang bote pagkatapos upang ay pakitang wala na itong laman. Samantalang si Anna Harris, na may masakit na ekspresyon, ay umiinom lamang ng ilang higop at pagkatapos ay nagmamadaling itinapon ang bote, at nagtungo sa banyo. Sa lakas ng beer sa tiyan, ang gusto lang niya ay samuka ng maayos at wala ng ibang iniisip.
Now that you have your face, please leave. Behaving unreasonably towards my friend like this, Aaron Martin, you are not someone worthy engagement with. Matapos makita si Anna Harris na pinilit na umalis, muling tumigas ang mukha ni Bran Cook habang pinagalitan niya si Aaron Martin. Sally Cook, ikaw at ako ay magkapatid sa loob ng maraming taon, kahit na itinaya natin ang ating buhay para sa isa't isa. At ngayon, para sa isang babaeng una mong nakilala, gusto mong makipaghiwalay sa akin. Si Aaron Martin ay mukhang nabigla at nadismaya. Hindi ko talaga akalain na ikaw pala ang tipo ng lalaki na mas inuuna ang babae kaysa kaibigan. Pero mag-ingat sa ganyang babae, bagamat maganda siya, siguraduhin hindi ka magbibigay ng sobra at wala kang makukuhang kapalit. Lumabas ka, wala kang kinalaman ang mga usapin ko. Nagalit na naman si Bran Cook. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 374, Pahiram ng pera sa lungguhit isa. May ibang tao na maaaring naantig ni Bran Cook. Para sa isang babaeng kakakilala pa lang, handa pa siyang talikuran ang kaibigan ng maraming taon. Ang gayong dakilang pag-ibig, ang perpektong lalaki. Ngunit pinanood lamang ni Kella Radcliffe ang lahat ng ito ng may malamig na mata, nakikita ito bilang isang pagganap. Maging ang Hampton Ridge at Flower Falls sa tabi niya ay labis na nabighani kaya't tinitigan nila si Bran Cook na parang mga tanga. Sally Cook, isa kang tunay na lalaki. Kung hindi dahil sa katotohanang wala ka sa liga ko, gusto ko talagang maging manliligaw mo. Inalalayan ni Flower Falls ang kanyang baba gamit ang dalawang kamay, habang nananaginip na nakatingin kay Bran Cook. Nagtataka ako kung si Bran Cook ay may isang taong gusto niya. Kung gayon, ang taong iyon ay dapat na napakaswerte, sinabi ni Hampton Ridge ang damdamin. Sa reward na milyon-milyong nasa linya, tiyak na hindi sila magsisikap na tumulong. Kung talagang nakuha nila ang pera, maaari silang bumili ng maraming mga bag ng designer, maglakbay sa ibang bansa, at ipakita sa kanilang social media. Ang lahat ng kababaihan ay walang kabuluhan, ngunit kung minsan ang kanilang lakas ay hindi sumusuporta sa kanilang mga ambisyon. Siyempre, may gusto ako, kaya lang. Baka sa mukha ni Bran Cook ang hirap habang nagsasalita. Anong problema? Bran Cook. Mabilis na tanong ni Hampton Ridge. Bago ako pumunta sa ibang bansa, ang aking pamilya ay nag-ayos ng kasal para sa akin. Talagang nagustuhan ko siya, at sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng labis na damdamin sa isang babae. Sa kasamaang palad, bago pa makapag-propose ang aking pamilya, nalaman kong nagpakasal na siya. Labis akong nasaran ng loob kaya nagpasya akong pumunta sa ibang bansa, sabi ni Bran Cook, na puno ng panghihinayang ang mukha. At ang ekspresyon ng mukha niya ay parang nawalan na siya ng ganang mabuhay. Mahirap paniwalaan na si Bran Cook ay isang debotong lalaki. Ngunit ano ang nangyari pagkatapos? Ano ang nangyari sa babae? Dahil nabighani, nakinig si Hampton Ridge, na may inggit sa kanyang mukha, ang magkaroon ng ganoong pagsamba sa kanya ang isang tulad ni Bran Cook, mamamatay siya ng walang pagsisisi. Oo. Kung alam niyang gusto siya ni Bran Cook, tiyak na tinanggihan niya ang proposal na iyon para sa kasal at pinili na lang niyang makasama si Bran. Mariing tumango ang Flower Falls, sang-ayon sa pahayag ng Hampton Ridge. Exaggeration yun. Noon, ordinaryong tao lang ako. Sa mga taon ko sa abroad, iniisip ko, baka nakipaghiwalay siya. Tumingin si Bran Cook sa malayo, malalim ang iniisip, nang matapos ko ang aking pag-aaral, pinili kong magsimula ng negosyo sa kabisera, para lang mapatunayan ang sarili ko. At nang bumalik ako sa Gonzales City, doon ko nalaman na nakipaghiwalay na talaga siya. Alam mo ba kung gaano ako kasaya noon? Bran Cook, ito ay tulad ng isang bagay mula sa isang nobela, ito ay kapalaran. Ang Flower Falls ay parehong nasa sabik, ngunit pagkatapos ay tila nasaran siya ng loob. Sobrang inggit ako sa babaeng iyon. Ang kanyang kilos ay eksaktong katulad ng isang batang babae na nagagalit sa pagkawala ng isang bagay na kanyang itinatangi. Dahil iyan ang kaso, Bran Cook, huwag mong palampasin ang iyong pagkakataon muli. Sige at ipagtapat mo ang iyong nararamdaman ng buong tapang, paano kung ang babaeng iyon ay gusto ka rin? Tumunog si Hampton Ridge mula sa gilid. Alam na alam nilang dalawa ang script at naglalaro lang sila kasama ang kilos ni Bran Cook. Pagkatapos ng lahat,
Ang daan-daang libong iyon ay hindi magiging madaling makuha. Eksakto. Kaya napagpasyahan ko, sa pagkakataong ito gusto kong kontrolin ang sarili kong kaligayahan. Tumayo si Brancock, isang maluwag na ekspresyon sa kanyang mukha. Ano ang ibig sabihin ng pera para sa akin? Hindi nito mabibili ang saya, hindi ito mabibili ang kaligayahan. Lahat ng gusto ko, hindi ko makukuha. Pagkasabi noon, lumingon siya kay Kela Radcliffe. Miss Radcliffe, kung ikaw iyon, ano ang gagawin mo? Sa pagharap sa tanong na ito, isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Kela Radcliffe. Gaya ng inaasahan, napunta ang lahat sa huling tanong na ito, hindi ba? Alam na niya ang tungkol sa proposal ng kasal sa simula pa lang. Hindi gaanong nasisiyahan si Old Master Radcliffe sa Cook family, gusto niyang pakasalan si Kela Radcliffe sa isang mas mabuting tao, mas mabuti na mula sa Five River Province. Noon, sa Gonzales City, sikat si Kela Radcliffe. Maraming tao ang nagustuhan ang magandang babaeng ito na may malalakas na kakayahan. Ang Cook family ay hindi isang kilalang clan noong panahong iyon, at tulad ng Radcliffe Group, ito ay itinuturing lamang na pangalawang antas. Sa oras na iyon, si Brancock ay hindi namumukod tangi. Paano siya naging kasing silaw na gaya niya ngayon? Sa sandaling nagsimulang magsalita si Brancock, alam na ni Kela Radcliffe ang kanyang sasabihin. Ngunit kapag nasa ilalim ka ng bubong ng isang tao, kailangan mong iyuko ang iyong ulo. Kung nakikipag-ugnayan lang si Brancock bilang isang kaibigan, may utang na loob si Kela Radcliffe sa kanya, nababayaran niya ng may interes kapag nakabawi ang kumpanya. Ngunit kung may maling iniisip si Brancock, tatalikod siya at aalis kaagad. I think, let nature take its course, since we missed the chance in the past, hindi ba't isa rin itong kapalaran? Walang saysay na ituloy ang napalampas na. Sabi ni Kela Radcliffe na may mahinang ngiti, ngunit ang mga mukha ng Flower Falls at Hampton Ridge sa tabi niya ay nanlamig. Malinaw nilang naunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Tinanggihan siya ni Kela Radcliffe, tiyak na tinanggihan siya. Ito ay hindi kahit isang banayad na pagtanggi, walang ibinigay na pagkakataon. Ngunit kailangan nilang magpanggap na hindi nila alam, kung hindi ay ibibigay nila ang kanilang sarili. Tama si Miss Radcliffe. Ngunit sa palagay ko ito ay palaging sulit na subukan upang makita kung tayo ay angkop. Kung hindi, hindi ba ito magiging isang malaking pagsisisi sa buhay? Si Brancock ay nanatiling napaka-gentleman, na tila walang pakialam kahit na tinanggihan. Ang mga babae, lahat sila mahilig sa vanity, lahat sila mahilig sa pera. Bagamat medyo nadismaya si Brancock nang malaman na si Kela Radcliffe ang naging chairman ng Radcliffe Group. Pagkatapos ng lahat, ang isang babaeng CEO ay tiyak na hindi magkukulang ng pera, na nangangahulugan na ang rate ng tagumpay ng kanyang plano ay magiging mas mababa. Ngunit kung ano ang nagpadama sa kanya ng kapalaran ay nasa kabila ng unang malarosas na sitwasyon ng Radcliffe Group, ito ay biglang natagpuan ang sarili nitong labis na pagkakautang. Sa papalapit na bagong taon, hindi pa nila nababayaran ang sahod ng mga kawani sa loob ng isang buwan. Ang mga bagay sa loob ng grupo ay napaka-unstable, at may mahinang umuusbong na mga boses ng kawalang kasiyahan. At si Brancock, may pera siya. Ang kanyang pamilya ay mayaman, at siya mismo ay may bilyon-bilyon sa kanyang pagtatapon, higit pa sa sapat upang malutas ang mga kagyat na problema ni Kela Radcliffe. Ang kasalukuyang estado ng Radcliffe Group, kahit na malaki ang sukat, ay nakita ang market value nito na bumagsak sa panahon ng krisis na ito, kahit na bumaba sa ibaba ng 5 bilyon. Para kay Brancock, ang pagbili ng kumpanya ngayon ay hindi magiging mahirap. Kaya, hindi siya nabahala sa pagtanggi ni Kela Radcliffe. Hanggat may pera siya, tiwala siyang kaya niyang paakyatin si Kela Radcliffe sa kanyang kama at kusang loob na ibuka ang kanyang mga paa. Narinig ko mula sa iyong kaklase na ang Radcliffe Group ay nakatagpo ng ilang mga isyo sa pananalapi kamakailan. Sa wakas, sinimulan niyang talakayin ng diretso ang pangunahing isyo. Sa katunayan, ang grupo ay nakatagpo ng ilang mga panloob na isyo, at ang aming capital chain ay pansamantalang nasira. Nagdudulot ito ng ilang mga isyo sa pagkatubig. Tumanggo si Kela Radcliffe, dahil nandito siya para manghiram ng pera, medyo pinaghandaan niya ang pag-iisip. Hindi maiiwasang humingi ng tulong sa mga ganitong sitwasyon. Ngayon na ang mga bangko ay hindi nagbibigay ng mga pautang,
kung makakakuha siya ng isang halaga ng pera, mas gugustuhin niyang humingi nito sa isang tao. Magkano ang kailangan mo? Lahat tayo ay negosyante dito, at lubos kong nauunawaan na hindi ito naging madali para sa iyo. Para sa isang kabataang babae na balikatin ang ganoong kalaking kumpanya, at harapin ang gayong mabibigat na problema ng hindi ibinabagsak, ay lubos na kapuri-puri. Patuloy na papuri ni Brancock kay Kela Radcliffe nang hindi nalilimutan. Sa ganoong oras, palaging magandang mag-iwan ng positibong impresyon, para tulungan ang agwat sa pagitan ng dalawa. Mga 3 bilyon. Napabuntong hininga si Kela Radcliffe, sa loob ng hindi hihigit sa 3 buwan, babayaran kita ng interes sa principal. Kamakailan lang, medyo mahirap ang mga bagay, pati na ang interes. 3 bilyon, napakalaking halaga. Pinutol ni Brancock si Kela Radcliffe, nakasando sa kanyang upuan upang magnilay. Siya ay talagang nag-aalala tungkol sa pagpapahiram ng masyadong maliit. Ang mas maraming pera, mas malaki ang kanyang posibilidad ng tagumpay. Kung wala ang perang ito, ang Radcliffe Group ay nahaharap lamang sa isang dead end. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 375, Pekeng Piano Bullet sa Lungguhit 1. Si Brancock ba ay may ilang hindi masabi na mga paghihirap? Kung ito ay mahirap, magpanggap na lamang na wala akong sinabi, sabi ni Kela Radcliffe, na napansin ang ekspresyon ni Brancock at nakaramdam ng pagkawala. Mukhang nakatadhana siyang umalis ngayong araw na walang dala. Ay hindi, nagmamadaling iminuwestra ni Brancock ang kanyang mga kamay, si Miss Radcliffe ay malamang na hindi ako naiintindihan. Inayos niya ang kanyang suot at sinabing may bahagyang ngiti, bagaman maaaring hindi talentado si Cook, mayroon pa rin akong bilyon-bilyon, ngunit, bakit ko ito ipahiram sa iyo? Pagkasabi nito, mabilis na ikanaway ni Brancock ang kanyang mga kamay, don't get me wrong. Alam mo rin ang kasalukuyang sitwasyon sa merkado, lahat ay natatakot sa Radcliffe Group. Ang pera ko ay hindi lang sa akin, ito rin ay sa aking pamilya, at maging sa mga empleyado ng aking kumpanya. 3 bilyon, kung hindi niya makuha ang pera, si Kela Radcliffe ay mapupunta mula sa isang mataas at makapangyarihang CEO tungo sa isang bangkarota na may utang. Baka hindi na niya maibabalik ang mga bagay sa buong buhay niya. Dahil ang Gonzales City ay nagiging mas agresibo sa pagsugpo sa mga malalaking shot ng Radcliffe Group, ang pagpapahiram ng perang ito ay halos parang itinapon ito. Ngunit upang manalo ng isang kagandahan na may 3 bilyon, para kay Brancock, ito ay pakinabang lamang ng walang pagkatalo. Ito ay isang tubo ng dugo. Kailangan kong bigyan ng paliwanag ang lahat, di ba? Kung magtatanong ang iba, bakit ako nagpahiram ng pera sa isang grupo na kahit ang mga bangko ay ayaw pautangin, ano ang isasagot ko? Masasabi ko bang mali ako? He spread his hands, looking somewhat helpless, malaki ang posibilidad na hindi mo maibalik ang pera. Sa tingin ko, alam din ni Miss Radcliffe na ang mga taga Gonzales City ay mukhang hindi masyadong palakaibigan sa iyong Radcliffe Group. Gaya ng kasabihan, kapag bumagsak ang pader, itinutulak ito ng lahat, kapag nabasag ang tambol, hahampasin ito ng bawat tao. Ang ilang mga kumpanya na walang mga hinaing sa Radcliffe Group sa mga ordinaryong araw ay kumilos din upang sugpuin ito sa oras na ito. Ang mga bangkiro ay hindi tanga, lahat sila ay hindi nang ahas na magpahiram ng pera sa akin. Bakit ako mangangahas? Maliban kung inikat ni Brancock ang red wine sa kanyang baso. Maliban kung ano? Tanong ni Kela Radcliffe na nakakunot ang noo. Maayos ang pangangatwiran ni Cook, ngunit kung hindi, bakit siya papasok para dumalo sa piging na ito, na nagpapahintulot kay Brancock na magpahiwatig ng mga bagay na iyon? Kung ikaw ang babae ko, hindi lang 3 bilyon, kahit 30 bilyon, ako, si Brancock, ay hindi kukurap. Noon, medyo iilang tao sa Gonzales City ang igagalang ang mukha ni Brancock at magpipigil sa pagpuntirya sa Radcliffe Group pansamantala, at maaari mong ibalik ang mga bagay-bagay, na pagtanto ni Brancock na siya ay isang matalinong tao, at noon pa man ay naging matalino si Radcliffe, mas malakas. Kahit na hindi mo kayang ibalik ang mga bagay, kasama ako, maaari ka pa ring magkaroon ng mas maraming pera kaysa sa maaari mong gastusin. Tumingin siya ng diretso kay Kela Radcliffe at bahagyang pinitik ang mga daliri. Clack! Sa isang iglap, namatay lahat ang mga ilaw sa handaan, at isang sinag ng pulang ilaw ang nagpapaliwanag kina Brancock at Kela Radcliffe,
na naging dahilan upang sila ang pinakakapansin-pansing nakatutok sa silid. At isang piano, na nakahanda na sa gilid, ay dinala at inilagay sa harap ni Brancock. Ang piraso na ito, na nakatuon sa pag-ibig ng aking buhay. Ibinaba niya ang kanyang wine glass, dahan-daang naglakad papunta sa piano, at nagsimulang tumugtog. Wow! Lady killer talaga si Brancock, hindi ko na kaya. Hindi ba ito ang pinakaromantikong bagay? Si Brancock ay hindi lamang gwapo kundi napakatalino din. Kung ako ay nagkaroon ng ganoong kasintahan, ang mabuhay ng 10 taon na mas mababa ay sulit. Hindi ba iyan si Kella Radcliffe, ang mahuhusay na babae ng Gonzales City mula 3 taon na ang nakakaraan? Sa ilalim ng liwanag, tanging si Brancock at Kella Radcliffe ang naroon. Huwag ipagkait Brancock ang mukha na ito. May maingat na nagpaalala sa kanya mula sa likod ni Kella Radcliffe. Ang tunog ng piano ay dahan-daang nagsimula, at mahigit 100 tao sa piging ang huminga, matamang pinagmamasdan ang eksenang nasa harapan nila. Ang malambing na musika ay nagmula sa lahat ng direksyon, nakapapawing pagod sa kaluluwa. Maraming tao ang nalasing sa tunog ng piano, napapikit na lamang para matikman ito ng dahan-dahan. Samantala, si Brancock, tulad ng isang prinsipe, ay nakaupo sa puting damit sa upuan, tumutugtog ng piano sa isang masayang lakad. Napaka-elegante ng bawat galaw, ang ehemplo ng isang maginoo. Hindi ba Kella Radcliffe iyon? Tinulak ni Yossar Davenport si Julius Reed, na kumakain, nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa dalawa sa ilalim ng mga ilaw. Anong sabi mo? Si Julius Reed ay humigop ng kanyang inumin, pinunasan ang kanyang bibig, at naglakad palapit, at nakita si Brancock na tumutugtog ng piano kasama ang kanyang asawa. Sa paligid nila, pinupuno ng mga waiter ang espasyo ng mga rosas. Bro, anong nangyayari? Si Yossar Davenport ay nanatili sa pagkabigla. Sa isip niya, si Kella Radcliffe ay isang disenteng tao na hindi kailanman gagawa ng isang bagay na walang kahihiyan. Hiwalay. Hindi nagmamadaling sabi ni Julius Reed, kalahati ng Gonzales City ay malamang na alam ang tungkol sa diborsyo ni Kella Radcliffe sa pamamagitan ng bibig ni Knox Ridge. Tiyak na ikakalat ng Knox Ridge ang balita at kahit na sinasabi na si Julius Reed ay isang walang kabuluhan na hindi nagalaw ni Kella Radcliffe minsan sa kanilang 3 taong pagsasama. Sa katunayan, iyon mismo ang ginawa ng Knox Ridge. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang kanyang isinapubliko na si Julius Reed ay impotent, isang kawawa. Kuya, mag-comfort ka, makakahanap ka ng mas better. Makahulugang tiningnan ni Yossar Davenport si Julius Reed at tumalikod para kumuha ng 2 bote ng alak. Ngayon, I'll drink with you and have a good time. Huwag mo nang hawakan, ang hirap, di ba? Ito ay hindi mabata para sa sinuman. Para sa isang lalaki, ito ay tungkol sa mukha. Napansin mo bang may mali? Itinaas ni Julius Reed ang kanyang mga tainga, nakikinig sa tunog ng piano. Anong bagay? Paano magiging okay iyon? Ang asawa mo, nako, ang dati mong asawa, may nililigawan siya ngayon. Idiniin ni Yossar Davenport ang bote ng alak sa kamay ni Julius Reed at napabuntong hininga. Palagi niyang iniisip na si Julius Reed ay isang disenteng tao, hindi kasing kaayla hilakbot na sinasabi ng mga tao. Ngunit si Julius Reed ay hindi uminom, sa halip, itinuro niya ang piano, ang kanyang teknik at pitch ay ganap na naiiba. Tingnan mo, ang tunog na lumalabas kapag pinindot niya ang mga susi ay halatang hindi pareho. Nag-isip ng mabuti si Julius Reed at agad na naunawaan ang nangyayari. Ginawa ito ni Brancock. Kumbaga, tumutugtog siya ng piano, tumutugtog talaga siya ng pre-recorded piece. Sa gayong karunungan, hindi posibleng makamit ito ni Brancock. Kuya, ano ang iniisip mo sa oras na ganito? Hinawakan ni Yossar Davenport ang noo ni Julius Reed at bamulong sa sarili, ingatan mo ang iyong kalusugan. Maraming babae dyan. Huwag kang masyadong mag-abala. Halika, uminom ka. Iinom ako mamaya. Inilapag ni Julius Reed ang bote ng alak sa mesa, at sinamantala ang gabi, palihim siyang lumipat sa kinaroroonan ng kordon na natatandaan niya, pagkatapos ay hinayla ito ng malakas. Biglang huminto ang tunog ng piano. Ngunit halatang hindi ito namalayan ni Brancock, walang tigil ang pagpindot sa mga susi ng piano ng kanyang mga kamay. May napansin kaagad na may mali,
At kahit ang mga tauhan ni Brancock ay napagtanto na may mali at nagmamadaling lumapit, bumulong sa tenga ni Brancock, "Young Master, stop playing, you'll give it away." Noon lamang napigilan ni Brancock ang kanyang mga kamay, ang kanyang mukha ay mabagsik habang nagsasalita ng mahina, "Ano ang nangyayari? Sa isang kritikal na sandali, ano ang iyong ginugulo?" Bagamat marunong siyang tumugtog ng piano, ito ay mga pangunahing kasanayan lamang, hindi siya maaaring tumugtog ng ganoon kagandang pyesa. Ngayong na-unplug na ang sound system, kinailangan ni Brancock na lumingon at humihingi ng tawad sa mga bisita sa party. "I'm very sorry, may problema sa piano, hindi ko na matutuloy." "Ganun ba? Maaari ba akong umupo at subukan ito?" Sa sandaling iyon, si Julius Reed, na may hawak na bote ng alak, ay tumawag mula sa gitna ng karamihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 376, Amos Davenport sa lungguhit 1. Bumagsak. Dahil tumigil si Brancock sa pagtugtog ng piano, muling nagliwanag ang mga ilaw sa party. Kasunod ng ingay, nakita ng lahat ang isang binata na may hawak na bote ng alak, lasing, na may hawak na piraso ng cake. Ang cake ay may isang kagat na kinuha mula dito, hindi na buo. Pinakamahalaga, ang taong ito ay isang hindi pamilyar na mukha. Alam na alam ng mga tao sa Gonzales City na ang manugang ng Radcliffe family ay isang walang kwenta. Ngunit kakaunti ang aktwal na nakakita kung ano ang hitsura ng manugang na ito. Ginugol ni Julius Reed ang kanyang mga araw sa bahay sa paglalaba at pagluluto, paglabas lamang para bumili ng mga pamilihan, at dahil ang pagkalat ng kwentong ito ay higit na isang biro, walang sino man ang walang ginagawa o labis na nag-usisa upang tingnan kung ano ang hitsura ng manugang na ito. Kaya ngayon, nakatayo sa harapan nila si Julius Reed, ngunit walang nakakilala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi sila mula sa parehong panlipunang bilog at walang koneksyon. Nang mapako ang tingin ng lahat kay Julius Reed, dahan-dahan niyang pinasok ang cake sa kanyang bibig, kumagat, at tila nabulunan ito, pagkatapos ay humigop ng alak. Walang kaunting kagandahang asal, lalo na kung ikumpara sa pagiging gentleman ni Brancock. "Sino ito?" Tumingin si Brancock sa medyo hindi pamilyar na si Julius Reed, nagtatanong na may pagkalito. "Di ba, sino itong lalaking ito? Ang sama ng ugali, kumakain gamit ang kamay, parang lasenggo. Nag-crush ba siya sa pag-freeload ng pagkain at inumin? Sa ganoong uri ng hangin, tiyak na hindi siya kabilang sa atin." Nagbulungan ang mga tao sa mga komento, na nakatingin kay Julius Reed ng may panunuya. Paano kaya nakapasok ang isang bulgar na tao dito? Nang makitang nagtanong si Brancock, mabilis na humakbang si Yossar Davenport at nagsimulang magpakilala. "Ito ang kaibigan ko," tinatawag siyang. "Ang pangalan ko ay Amos Davenport, ako ay mula sa Northeast. Sinundan ko si Yossar Davenport dito mula sa Northeast dahil gusto kong makita ang mayamang Gonzales City." "May problema ba iyon?" Pinutol ni Julius Reed ang mga salita ni Yossar Davenport at nagpakilala. "Dahil hindi siya kilala ng maraming tao, bakit kailangan mong ibunyag ang kanyang pagkatao?" At tungkol sa pagnanasa ni Brancock sa kanyang asawa, hindi iyon kayang panindigan ni Julius Reed. "Ha? Yossar Davenport, kahit sino lang ang dadalhin mo dito. Ano sa palagay mo ang lugar na ito? Isang palengke ng gulay. Tingnan mo itong lalaking ito, karapat-dapat ba siyang mapunta rito?" Yossar Davenport, kung hindi dahil sa mataas na pagpapahalaga ni Brancock sa ilan sa iyong mga kakayahan, umaasa lamang sa halos bangkaroto mong pabrika, anong karapatan mo para mapunta rito, lalo na ang magdala ng iba? Napakakamali sa pagpili ng mga kaibigan. Talagang, ang mga ibon ng isang balahibo ay nagsasama-sama, tingnan mo na lang ang iyong bilog, ang lahat ay puno ng ganitong uri ng basura. Nang marinig na dinala siya ni Yossar Davenport, nagsimulang umatake muli ang lahat. Bagamat may kakayahan si Yossar Davenport, ang negosyo ng kanyang pamilya ay talagang nasa isang masamang kalagayan, nagdurusa ng mga pagkalugi sa loob ng maraming taon, at nakaipon din ng maraming utang. Ang kasalukuyang kumpanya ay hindi nagligtas ng pagsisikap sa pagsasalita sa ganitong paraan, na walang mas mababa sa isang insulto kay Yossar Davenport. Sa katunayan, sa bilog na ito, si Yossar Davenport ay talagang walang gaanong katayuan. "Nabalitaan ko na ang Rolls-Royce sa pasukan ay sa iyo.
Hiniram sa isang tao, o binili mo ito ng pautang? Nakita ng isang taong late na dumating si Yosser Davenport na lumabas ng Rolls-Royce. Sa iyong bahay na halos malugi, ano ang sinusubukan mong magpanggap? Lahat tayo ay mula sa Gonzales City, na hindi alam kung kanino. Ang isa pang binata na may magandang pananamit ay tumayo, na sinuri si Yosser Davenport na may halatang pag-aalipusta. Lahat sila ay mayamang inapo ng Gonzales City, at natural, walang humpay silang minamaliit ang mga tulad ni Yosser Davenport, na natutuwa sa pagtawanan sa kanya. Tama, at nandyan ang kaibigan niya, na may mapagpanggap na hitsura, gusto pang tumugtog ng piano. Ikaw, marunong ka bang tumugtog? Isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw sa karamihan. Kung hindi dahil sa hindi maayos ang piano, gusto ko talagang hayaan itong kapatid na ito na ipakita ang kanyang talento. Hindi lang ito ang tamang oras, ha? Bakas sa mukha ni Brancock ang panghihinayang. Talagang minamaliit niya si Yosser Davenport ngunit nabalitaan niyang may mabuting pakikitungo si Keller Radcliffe kay Yosser Davenport, kaya nag-aatubili niyang inimbitahan si Yosser. Sino ang nakakaalam na ang fatso na ito ay magdadala pa ng isang tao, ngunit dahil siya ay naimbitahan, kailangan niyang magpakita ng kagandahang loob. Huwag mag-alala, ang sino mang darating ay isang kaibigan. Matapos ang bahagyang ngiti, tumalikod siya at naglakad patungo kay Keller Radcliffe. Klang, sa hindi inaasahang pagkakataon, nang siya ay lumingon pa lamang, si Julius Reed, na kanina lang nagpiesta, ay mabilis na naupo sa piano at pumutok ng note. Agad na tumahimik ang hangin. Anong ginagawa mo? Tumayo ka. Mabilis na lumapit kay Julius Reed ang security ni Brancock, gusto siyang hilahin pataas. Ngayon lang, sinabi ni Brancock na kung hindi nasira ang piano, papayagan niya akong tumugtog. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi kaya nasira ang piano, at hindi lang marunong tumugtog si Brancock. Ibinaling ni Julius Reed ang ulo para tingnan ang mga gwardya na nakapaligid sa kanya. Nang makita ni Keller Radcliffe ang eksenang ito, hindi napigilan ni Keller Radcliffe ang pagpunas ng labi at pagtawa. Dahil si Julius Reed ay gumagamit ng pseudonym, ibig sabihin ay sinadya niyang gumawa ng gulo dito, kaya naglaro siya, na nagkukunwaring hindi siya kilala. Nawala ang dati niyang malungkot na mood. Klang. Sa sandaling iyon, pinindot ni Julius Reed ang isa pang susi. Hindi ba nasira ang piano? Oo, walang nakahawak dito, paano ito gumagana ngayon? Si Brancock ba talaga ang? Siya, huwag kang magsalita. Nagbulungan ang lahat na parang may naiintindihan sila. Mula nang sabihin ni Brancock na sira ang piano, walang nakahawak dito. Paano ito maaayos sa loob lamang ng ilang maikling minuto? Walang naniniwala na walang problema doon. Katahimikan. Bahagyang nagdilim ang mukha ni Brancock, hindi niya inasahan na ang tila walang kwentang lalaking ito ay napakawalang asal, na nakaupo sa piano nang walang pahintulot ng host. Wala siyang etiquette ng matataas na uri. Hindi niya sinusunod ang script. Ngunit sa pag-iisip, paano kaya ang gayong tao ay maaaring tumugtog ng piano? Sa sandaling pinagtawanan siya ng lahat, makakalimutan na nila ang sariling pagpapanggap ni Cook na naglalaro. Tabi ka, sabi ko dati, basta magagamit ang piano, pwedeng tumugtog ang kapatid na ito kung gusto niya. Anong ginagawa mo? Mawala ka. Kasabay ng kaway ng kamay ni Brancock, nagmamadaling umatras ang mga gwardya, naiwan si Julius Reed na nakaupo sa harap ng piano, ang sentro ng atensyon. Ano ang magagawa ng batang ito, maliban sa pagpindot ng mga susi ng random? Sa mga araw na ito, maraming mga tao na hindi alam ang kanilang mga limitasyon. Sa tingin ko ito ang unang pagkakataon na humawak siya ng tunay na piano, ha? Uminom ng kaunti, nakalimutan kung sino siya. Eksakto, sobrang pagkabigo, maghintay lang at tingnan kung paano ko siya ipahiya. Ang isang grupo ng mga tao, na may kagalakan sa kanilang mga mukha, ay naghintay para kay Julius Reed na gumawa ng kalokohan sa kanyang sarili sa publiko upang siya ay kanilang kutsain. Pagkatapos ng lahat, ang pagsipa ng isang tao kapag sila ay down ay kung ano ang kanilang pinakamahusay sa. Sisimulan ko na ba? Inilagay ni Julius Reed ang bote ng alak sa lupa at tumingin kay Brancock. Sige, bahagyang ngumiti si Brancock, naghihintay sa loob na ipahiya ni Julius Reed ang sarili. Kung gayon, narito ang paggawa ng katangahan sa aking sarili.
Huminga ng malalim si Julius Reed at nagsimulang maglaro ng dahan-dahan. Sa isang iglap, nabighani ang lahat sa musika. Ang mga eleganteng tunog ng piano ay tila dinadala sila sa isang dagat ng mga bulaklak, na may talon na tanaw. Nariyan ang mga tawag ng mga ibon, huni ng mga cicadas, at mataas na awit ng mga egret. Nagbago ang ekspresyon ni Bran Cook, ito ay hindi isang taong walang kasanayan, ito ay ang paglalaro ng isang master. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 377, ang Chin ay hindi nasira sa lungguhit isa. Si Bran Cook ay nag-aral ng piano sa loob ng ilang taon at, bagamat hindi pa niya nakakamit ang lalim ng kahusayan, alam niya ang isa o dalawang bagay. Mula nang pinindot ni Julius Reed ang black and white keys, alam niyang naloko siya. Ito ay hindi tungkol sa paggawa ng katangahan sa kanyang sarili, ito ay malinaw na isang pagpapakita ng lakas ng loob. Bagamat ang iba ay nabigla rin, mabilis silang nabihag sa pyesa at tuluyang nalunod sa piano music. Nang mawala ang sikat ng araw, bumaba ang dilim. Isang mabangis na malamig na hangin ang humampos sa malawak na lupain, na sinundan ng isang bagyo na sum-ires sa lahat ng kagandahang nasa harapan nila. At sa kalangitan, hindi mabilang na mga dragon ang bumaba mula sa langit, nilalamon ng kanilang mga apoy ang lahat. Sa sandaling iyon, biglang huminto ang piano music. Bakas sa mukha ng lahat ang takot, at butil ng pawis sa kanilang mga noo. Hanggang sa tumahimik ang piano ng halos kalahating minuto ay nagsimulang bumalik ang mga tao sa kanilang katinoan. My goodness, natakot ako sa kamatayan. Iyon lang, naiwan akong gusto pa. Dod, mas kikas ka pa sa piano master. Ano ang pangalan ng piyesa na iyon? Nakinig na ako sa lahat ng klasik mula sa sinaunang panahon hanggang sa modernong panahon, ngunit hindi ko pa narinig ang isang ito. Napakarangal, nakakatakot. Nang makabawi, nagbago ang tingin ng lahat kay Julius Reed. Hindi na ito napuno ng pang-aalipusta o pagkonsinti, sa halip, ito ay pinaghalong paghanga at hindi paniniwala. Guwapo, anong pangalan mo? Amos Davenport, di ba? Ang pangalan ko ay Shane Yero. At narito ang aking WeChat. Diretso ang lakad ng isang babae, umupo sa kandanggan ni Julius Reed, at inalog ang kanyang telepono, kung handa ka na, sayo na ako ngayong gabi. She threw a sultry look and lightly licked her red lips with her tongue. Sorry, meron na akong taong gusto ko. Nakangiting sabi ni Julius Reed habang tumatanggi. Oo, tama, ang mga lalaki ay palaging isang bagay at isa pa ang ibig sabihin. Malalampasan mo kung papalampasan mo ang pagkakataong ito, alam mo. Napakaraming mga lalaki ang nagsisikap na maipatulog ako sa kama, at karaniwan ay hindi ako interesado. Hinaplos ni Shane Yero ang kanyang buhok, puno ng pang-akit. Ang mga lalaking nasa malapit ay lahat ay nakatingin sa galit, amoy ng selos. Si Shane Yero ay medyo kilala sa Gonzales City, maganda at may magandang background sa pamilya. Siya ay ang object ng maraming mga lalakis pursuits. Ngayong tinanggihan na siya ni Julius Reed ng ganito, marami sa mga lalaki ang gustong bugbugin siya. I'm so sorry, but I'm used to being faithful, mariing pagtanggi ni Julius Reed, na nasa harapan niya mismo si Kella Radcliffe. Kung i-add niya si Shane sa WeChat, malamang na masira ang relasyong unti-unti niyang nabuo. Nagnakaw siya ng tingin at nakita niya si Kella Radcliffe na nakatingin sa kanya na may ngiti sa labi. Ngiting babae, how false. Nagtago ito ng kutsilyo. At ito ay isang dragon-slaying kutsilyo sana. Gusto mo bang pumunta sa bahay ko at maging guro ng piano? Noon ay lumapit ang isang babaeng nakapula, at sa kanyang pagdating, nagmamadaling lumayo si Shane Yero. Itay Huntington, kailan siya bumalik? Kalahating taon na namin siyang hindi nakikita, paano ko malalaman? Wala rin siya sa handaan kanina. Nang magpakita si Itay Huntington, lahat ay tumabi, maging ang ekspresyon ni Kella Radcliffe ay nagbago sandali. Sister Huntington, kailan ka nakarating dito? Si Bran Cook, na tinalikuran ang kanyang dating kataas-taasang hangin, ay lumakad ng may ngiti upang batiin siya. Halata na ang hitsura ni Itay Huntington ay nahuli sa lahat. Bumalik ako kaninang hapon mula sa kabisera. Pagkatapos ng kalahating taon na malayo at magsaya, oras na para magpahinga. Nabalitaan ko na nagdaraos kayo ng isang reception dito, at gustong-gusto ni Sister Huntington ang isang masiglang eksena,
kaya siya ay dumating ng hindi inanyayahan. Sana ay hindi ko kayo istorbohin. Si Itay Huntington, nakasuot ng pulang changsam na may maikli at kulot na buhok, nakasando sa piano na may hawak na sigarilyo, na nagpapakita ng kagandahan at kagandahan. Sister, that's no way to speak. Kung alam kong nakabalik ka, may ipinadala sana ako sa airport para ihatid ka dito kanina. Mukhang kulang ang pagtanggap na ito kung wala ka. Nakangiti ang mukha ni Brancock, walang hangganan ang kanyang pambabola. Bata, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Hindi pinansin si Brancock, humarap si Itay Huntington kay Julius Reed, dahan-daang nagbuga ng usok sa kanyang mukha, at saka bamulong sa kanyang tainga, ay pangako mo sa akin, pwede ba? Amos Davenport, kinakausap ka ni Sister Huntington. Huwag kang tulala dito, sagutin mo siya ngayon. Pinatigas ni Brancock ang kanyang mukha, nakatingin kay Julius Reed, Sister Huntington is giving you great honor, don't be ungrateful. Paumanhin, pero noong nag-aaral ako, ang pinakaayaw ko ay ang mga guro, at ngayon gusto mo akong maging isang guro, hindi ako komportable dito, hindi ba? At saka, ang isang tao sa iyong katayuan ay madaling mag-imbita ng isang master, kaya bilangin mo ako. Tumawa si Julius Reed, madaling tumabi kay Itay Huntington, at tumayo mula sa kanyang upuan. Talagang walang utang na loob ka. Alam mo ba kung sino si Sister Huntington? Wag na, ayoko nang pilitin ang iba. Inangat ni Itay Huntington ang kanyang ulo at binigyan si Julius Reed ng malungkot na tingin, medyo bigo talaga ako. Hindi mo pa alam ang husay ni Brancock. Ngayon lang siya umupo dito at tumugtog ng isang pyesa na talagang nakakapigil hiningang isipin. Ngayong naayos na ang piano, bakit hindi magpatugtog si Brancock ng kompletong pyesa para makita mo? Binigyan ni Julius Reed ng masiglang tingin si Itay Huntington habang sinenyasan si Brancock. Ang mukha ni Brancock ay agad na naging mapatla, dahil bagamat marunong siyang tumugtog, kaya lang niyang tumugtog, ang mga tunog na ginawa niya kahit na hindi niya kayang pakinggan. Ito ay malinaw na sinadya upang mapahiya siya. Nagulat din si Itay Huntington, dahil kilala niya si Brancock sa ilang lawak. Talagang talentado ang young master ng Cook family, ngunit hindi niya alam na marunong itong tumugtog ng piano. Hindi kaya natuto siya nitong nakaraang taon sa kabisera. Dapat pumasa ako, naglaro na ako. Brancock, naantala ka sa kalagitnaan ng iyong pagtatanghal, ngunit narinig ito ng lahat, at talagang ito ay isang antas ng master. Sayang ang piano na nasira at nasira ang mood. Ngayong ang piano ay naayos na, bakit hindi magtanghal ng isang kompletong pyesa? Sa pagkakataong iyon, tinampol ni Julius Reed ang kanyang noo. Oh, tama, magtapat ka na sa babaeng ito, hindi ba? Ito ang perpektong pagkakataon, hindi mo ito maaaring palagpasin. Sinulyapan niya si Kella Radcliffe na may bahagyang ngiti sa labi. Napakahusay tumugtog ni Brancock, nag-enjoy ako. Sayang lang at kalahating piraso lang. Si Kella Radcliffe, taliwas sa kanyang karaniwang kilos, ay talagang nagkusa na magpakita ng simpatiya kay Brancock. Muli nitong inilagay si Brancock sa isang awkward na posisyon. Gusto niyang ikabit ng kanyang mga tauhan ang sound system at ipagpatuloy ang charade, ngunit sa hindi kalayuan, ipinapakita ng kanyang mga tauhan ang sirang audio plugs. Nang tanggalin ito ni Julius Reed, naduraj niya ang plug gamit ang kanyang paa. Sister Huntington, kung marunong tumugtog si Brancock, baka ako. Si Julius Reed ay mukhang naliligo, na parang nag-aalangan na magpatuloy. Brancock, narinig ng lahat na tumugtog ka ng piano ngayon lang. Nahuli si Sister at hindi narinig. Ngayon, magpasya ka, kung sa tingin mo ay hindi karapat-dapat si Sister sa iyong pagganap, kalimutan mo na ito. Pinatay ni Itay Huntington ang kanyang sigarilyo at, habang naka-cross-arm, lumingon kay Brancock. Sister Huntington, nagbibiro ka. Dahil pinilit mong makinig, gagawin ko, kahit nakakahiya. Namumula ang mukha ni Brancock sa kahihiyan, ang kanyang tingin kay Julius Reed ay puno ng pagpatay na layunin. Ito ay hindi lamang nakakahiya, ito ay talagang nakakahiya. Dang, dang, dang. Ang piano ay hindi nasira ngayon. 3 beses na pinindot ni Julius Reed ang mga susi, nanunuya ang mukha habang nakatingin kay Brancock. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 378, gusto ko ang mga nakareserbang tao sa lungguhit isa.
Nagkataon lang, talagang marangal na tao si Brother Dragon, dapat akong magpasalamat sa iyo ng maayos. Nakaupo sa piano bench, nagngangalit si Brancock habang nagsasalita. Nang sabihin niya ang mga katagang salamat, tila napisil ang mga iyon sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Halika, bigyan natin ng mainit na palakpakan si Brancock para salubungin ang kanyang pagganap para sa atin. Si Julius Reed ang nanguna sa palakpakan, at sumunod naman ang iba. Pagkatapos ng lahat, ang paglalaro ni Brancock ngayon ay hindi kalahating masama. Kahit malayo ito sa level ni Julius Reed. Magpapakatanga ako. Huminga ng malalim si Brancock at nagpatuloy sa paglalaro ng may determinasyon. Bago pa man lumipas ang 5 segundo, sumimangot ang lahat. Hindi ito musika, ito ay ingay. Ang tunog ay nag-iiba-iba, at ang ritmo ay nasa buong lugar, ito ay ganap na walang kabuluhan. Ngunit iyon ay si Brancock, kaya lahat ay kailangang magtiis. Ang ilan ay nagkunwaring naiengganyo sa musika, nakapikit at tumatango-tango, kahit na parang masusuka sila sa loob. Gamit ang nakaraang piraso ni Julius Reed bilang backdrop, ang mga kapintasan ni Brancock ay nalantad na ngayon. Maging si Itay Huntington ay hindi napigil ang sumimangot na medyo nabalisa. Samantala, isang tanong ang lumitaw sa isip ng lahat, ano ang nangyayari sa naunang pagganap ni Brancock? Sa paghusga mula ngayon, malinaw na siya ay isang baguhan. Paano kaya siya naglaro sa antas ng master? Ngunit walang nang ahas na sabihin ito ng malakas, maliban kung ayaw na nilang maging bahagi ng eksena sa Gonzales City. Pagkaraan ng 3 minuto, si Brancock, na basang-basa sa pawis, ay huminga ng mahabang panahon at nagawang pumutok ng isang mahinang ngiti, gumawa ako ng tanga. Bakas sa mukha ng lahat ang kaginhawaan. Ang piraso ni Brancock ay walang kapantay sa mga nakaraang panahon, kahit na sa mga pamantayan ngayon, ito ay nasa antas ng isang nangungunang master. Sana nga ay tumagal pa ito ng ilang minuto, kung gayon ang aking buhay ay hindi sana nabuhay ng walang kabuluhan. Hindi ba iyon ang katotohanan? Marami akong narinig na tumutugtog ng piano, ngunit si Brancock lamang ang tunay na sumanib sa instrumento sa perpektong pagkakatugma. Kamangha-manghang. Tunay na kamangha-mangha. Ang mayayamang pangalawang henerasyong mga bata ng Gonzales City ay sama-samang nagbunten ng mga papuri, na ang bawat isa ay nahihigitan ang iba sa sining ng pambabula at pagkasindek. Ang isang piraso ng ingay ay naging isang obra maestra. Nang bobola mo ako, si Cook ay isang baguhan pa lamang at nakakapang-ibabaw lang, sabi ni Brancock na may kahihiyan na mukha, lubos na alam na ang mga taong ito ay nambobola lamang sa kanya. Ngunit ito ay mas mabuti, iniligtas siya mula sa pagkawala ng mukha. Noon lang, biglang tumugtog ang isang pyesa ng piano sa pagtitipon. Ang lahat ay nagulat sa una, pagkatapos ay napagtanto na ito ang mismong piraso na nilalaro ni Brancock. Ngunit narito ang piano, at walang tumutugtog, saan nanggagaling ang tunog. Mabilis na naghiwalay ang mga tao, lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng tunog. Nakita nila si Julius Reed na nakatayo sa tabi ng isang stereo speaker, may kinakalikot. Nang mapansin niya ang mga taong nakatingin sa kanya, lumingon siya at pumalakpak, may mga magagandang bagay si Brancock dito. Parang totoong bagay lang. Siguradong daan-daang libo ang halaga ng speaker na ito, di ba? With that said, biglang naintindihan ng lahat. Ang malaking kaibahan sa mga pagtatanghal ni Brancock ay dahil ang unang pagkakataon ay pagkukunwari. Ngunit walang naglakas loob na boses ito, pinili sa halip na manahimik. Nahuli sa bitag ni Julius Reed, hiniling ni Brancock na matapakan niya siya ng buhay, ngunit sa napakaraming tao na nanonood, kinailangan niyang ipaliwanag ng awkward, ang kagamitang ito, binili ko ito mula sa ibang bansa upang magdagdag ng kaunting kapaligiran sa pagtitipon. Kaya ganoon iyon. Ngunit ang kalidad ng tunog ay talagang kahanga-hanga, tulad ng pagdinig ng isang tao na tumutugtog ng live. Kung si Brancock ay hindi ganoong stand-up na tao, pinaghihinalaan kong pinik mo ito. Yumuko si Julius Reed sa tabi ng tagapagsalita, pinagmasdan ito habang bumantong hininga, ang galing talaga. Tiyak na masarap maging mayaman. Siya ay walang pakundangan na nag-usap tungkol sa pekeng bala, na naging dahilan upang ang lahat ay pawisan ng malamig para kay Julius Reed. Napaawang ang bibig ni Brancock, puno ng pagnanasang pumatay. Let's continue, people. Bakit lahat kayo nakatingin sa akin?
Tumayo si Julius Reed at naglakad papunta sa piano, napansin ang isang bouquet ng rosas dito. Pinaplano ba ni Brancock na ligawan ang babaeng mahal niya? Bahagyang sumangot si Julius Reed, mga sariwa, totoong bulaklak. Ang kanyang serye ng mga walang ingat na aksyon ay nagpadala ng panginginig ng takot sa mga nanonood. Seryoso niyang sinaktan si Brancock hanggang mamatay. Kung nasaktan mo si Brancock, may isip mo bang iwan ng buhay ang Gonzales City? Ngayon sa pagbagsak ng pamilyang Brandon at sa malagim na pagkamatay ni Jackson Brandon, natural na nahulog kay Brancock ang titulo ng numero 1 Young Master ng Gonzales City. Ang kanyang pagbabalik sa Gonzales City ay upang kunin si Keller Radcliffe at upang itatag ang kanyang awtoridad, upang makuha ang titulo ng nangungunang bachelor sa Gonzales City. Walang sino man ang ayaw sa isang titulo ng karangalan. Bukod dito, ang Gonzales City ay isang coastal city na may malawak na potensyal na komersyal. Nakipag-usap na si Brancock sa maraming kilalang pamilya sa kabisera upang magtayo ng isang pangunahing korporasyon dito, na nag-inject ng 10-10 bilyong kapital. Ngayon, may ganitong mapangahas na walang tumatalon-talon, walang tigil na pinupukaw si Brancock, hindi ba ito isang death wish? Gayunpaman, dahil naruroon si Itay Huntington, hindi gumawa ng eksena si Brancock. Mga totoong bulaklak sila, talagang para sa isang babaeng gusto ko, sabi ni Brancock, na sumulyap kay Keller Radcliffe na may mahinang ngiti, malamang hindi pa siya handa. Ang isang perpektong pag-amin ay binawasan ni Julius Reed, na nagnakaw din ng spotlight. Paano siya magpapatuloy, paano siya makakapag-amin? Ang anumang pahiwatig ng pag-iibigan ay nawala, sa halip, ang awkwardness ay nakakalat sa lahat ng dako. Wow! Ang isang matagumpay na lalaki bilang Brancock ay hindi magkakaroon ng sinumang babae na hindi maabot, hindi ba? Nagkunwaring nagulat si Julius Reed, na bumulalas, iba ang mga mayayaman, na ginagawang komplikado kahit ang pinakasimpleng bagay. Lumingon siya at kinuha ang bouquet ng mga rosas mula sa mesa, tumingin sa paligid, tingnan natin kung sinong babae ang magiging maswerte ngayong araw na makatanggap ng rosas mula sa akin. Walang hiya. Talagang, paano magkakaroon ng isang taong lubos na bastos sa mundong ito? I don't mind at all. If he dares to offer me one, I'll gladly accept it. After all, hindi naman siya masamang tingnan, malinis at maayos, at mahusay tumugtog ng piano, mas magaling pa sa mga mapagkunwari na lalaking iyon. Sa katunayan, gusto ko rin ang prangka na ito. Tungkol sa mga salita ni Julius Reed, ang mga naroroon ay may dalawang saloobin. Nagmura ang mga lalaki, habang pinupuri siya ng mga babae. Si Kuya Dragon ay siguradong tiwala. Malamig na sabi ni Brancock, at habang sinusulyapan niya ang mga babaeng naroroon, natahimik silang lahat. Iyon mismo ang gusto niyang epekto, kung nagpadala si Julius Reed ng mga rosas na walang gusto, iyon ang tunay na kahihiyan. Talagang hindi pa ako nakakita ng ganitong walang hiyang tao. Bahagyang yumoko si Itay Huntington, napangiti ang kanyang mukha na puno ng emosyon, kung ibibigay mo ito sa akin, hindi ako tatutol na tanggapin ito. Ang kanyang mga salita ay muling nagpagiling ng ngipin sa galit ni Brancock. Gayunpaman, si Itay Huntington ay isang taong hindi niya kayang masaktan, ang babaeng nagpang-inag sa Gonzales City sa takot ay biglang bumalik pagkatapos ng kalahating taon, at walang nakakaalam ng kanyang intensyon. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang mga nangahas na sumalungat kay Itay Huntington ay lahat ay nakatagpo ng kakilakilabot na kapalaran. Ate, masyado kang matapang, hindi mahiyain. Hindi ko gusto iyon, walang magawang sabi ni Julius Reed. Nang matapos siya, lahat ay natulala. Si Itay Huntington iyon ang kausap niya, nagpakamatay ba siya? Brancock ay bihirang magpakita ng isang ngiti, na iniisip na ito ay talagang nililigawan ng kamatayan. Natigilan muna si Itay Huntington, pagkatapos ay mabilis na nabawi ang kanyang ngiti, pero gusto ka ni ate. Paumanhin, mas gusto ko ang kahinhinan. Lumingon si Julius Reed, tumingin kay Keller Radcliffe na nakaupo sa sopa, at dahan-daang naglakad, "Congratulations, you're really lucky to won my pursuit." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 379, Be My Girlfriend sa Lungguhit 1. Nang lumapit si Julius Reed kay Keller Radcliffe, muling nagyelo ang hangin. Alam na alam ng karamihan na ang dahilan kung bakit nag-host si Brancock ng party ngayon ay una,
upang ipahayag sa publiko ang kanyang damdamin kay Kela Radcliffe. Pangalawa, ito ay upang ipahayag ang kanyang mga plano na mamuhunan sa pagtatayo ng isang pabrika sa Gonzales City, umaasa sa suporta ng mga naruroon. Ang unang bagay ay ginulo na ni Julius Reed, na hindi lamang napigilan ang plano kundi napahiya ng husto si Brancook. Inilagay nito ang nangungunang bachelor ng Gonzales City sa isang napaka-awkward na sitwasyon. At ngayon, sa gitna ng napakaraming kababaihan, pinili ni Julius Reed si Kela Radcliffe sa lahat ng tao. Hindi ba ito nagpapahid ng asin sa mga sugat ni Brancook? Kung nagkataon lang, sobrang nagkataon lang. Habang ang iba ay sobrang tensyonado, si Brancook ay nakaramdam ng hindi pagkaabala, kahit na tila nasiyahan sa palabas. Bagaman naiirita siya sa loob, maaaring maging kasiya siya para sa kanya ang kalalabasan. Ipinagmamalaki ni Kela Radcliffe na hindi man lang niya sinulyapan ang isang batang talento na tulad niya, lalo pa ang lalaking nauna sa kanya ngayon, isang upstart na walang masasabing pangalan. O sa halip, may tumawag kay Amos Davenport, ngunit walang family background na mapag-uusapan, at napakayabang na magbot. Sa sandaling kinutya niya si Julius Reed, walang alinlang ang madarama ng binata ang labis na kahihiyan, at ang mga naruroon ay magdaragdag ng insulto sa pinsala, na tinatapakan si Julius Reed ng walang awa. Para itong pambubugbog ng aso kapag nakalugmok. Little brother, hindi maganda ang pagtanggi mo ng ganyan sa kapatid mo. Hindi ba ako kasing charming niya? Hindi ba talaga kita inaakit? Si Itay Huntington ay tumingin kay Julius Reed na may mapang-akit na tingin, hinagisan siya ng isang mapanuksong kindat, at ginawa ang hindi mabilang na mga lalaki na inggit at naninibugho. At napupuot, ngunit sa pag-iisip, nagpasya silang hayaan ito. Ang babaeng ito, si Itay Huntington, ay isang taong hindi nila pananggahasang pukawin. Ang balo na ito, na malungkot na nawalan ng asawa pagkatapos ng kanilang kasal, ay lumikha ng maraming bagyo sa Gonzales City sa mga nakaraang taon. Maraming mga lalaki na gustong samantalahin siya ay nakatagpo ng mga mahiwagang pagtatapos. Walang nakakaalam ng totoong background ni Itay Huntington, ngunit kahit na ang pinakamayamang tao sa Gonzales City ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanya. Ang ilan ay nagsabi na ang pamilya Huntington ay isang kilalang pamilya mula sa kabisera. Ang ilan ay nagsabi na si Itay Huntington ay isang miyembro ng isang mahiwagang organisasyon, at may mga chismis pa na siya ay isang succubus, ipinanganak upang magdala ng malas sa kanyang mga asawa. Ngunit walang nakakaalam ng katotohanan, at bagamat ang mga lalaki ay nagnanasa sa kanyang katawan, walang nang ahas na humakbang papalapit. Sa itaas ng salitang, pagnanasa, ay nakasabit ang isang taybak, at ang taybak na ito ay isang guillotine. Ngunit hindi natakot si Julius Reed. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ni Amos Davenport kung sino si Itay Huntington. Kung sino man siya, it was none of his business. Ate, natatakot ako na hindi kakayanin ng katawan ko na pakasalan ka. Si Julius Reed ay mukhang problemado at pinagmasdan pa ang mature na katawan ni Itay Huntington na may labis na mapanlinlang na titig. Sa wakas ay itinoon ang kanyang mga mata sa dibdib nito, gusto kong mabuhay pa ng ilang taon, kapatid. Natarante sa kanyang hitsura, kahit si Itay Huntington ay hindi napigil ang mamula, lumura, kuya, hindi ka naman seryoso. Pero kapag hindi ka seryoso, mas gusto ko ito. Ang kanilang malandi na palitan ay natigilan sa mga tao sa paligid, habang si Yosser Davenport ay tahimik na nagbigay ng thumbs up, pinupuri si Julius Reed ang matapang. Niligawan ngayon ang hindi mahahawak ang Itay Huntington. Ngunit nang makita ito ni Brancook, gumaan ang pakiramdam niya. Ang isang greenhorn na hindi naiintindihan ang kalubhaan, ang gayong tao ay makakatagpo din ng isang napakalungkot na wakas. Bakit ka nandito? Sa mismong sandaling iyon, si Anna Harris, na nagpunta sa banyo upang samuka at nag-refresh ng kanyang mukha, ay nagmamadaling bumalik sa Kela Radcliffe. Nag-aalala na kung magtagal siya ay maaaring magkaroon ng problema si Radcliffe. Pero paglabas niya ng banyo, nagulat siya nang makita si Julius Reed na may hawak na bouquet of roses, nakatayo sa harap ni Kela Radcliffe. Nang makita siya roon, gumaan ang pakiramdam ni Anna Harris ngunit gusto rin niyang ilabas ang kanyang pagkabigo, umaasang ilalabas ito ni Julius Reed para sa kanya. Nang makita ng mga mata ni Julius Reed si Anna Harris, sa loob-loob niya ay nagmura siya, "Damn.
Kung ang walang muwang na kabataang ito ay nagbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao, ang mga bagay ay hindi na magiging masaya. Agad siyang naglakad ng mabilis papunta kay Anna Harris, na medyo hindi nasisiyahan. Nasabi ko na sa iyo ang hindi mabilang na beses, itigil mo na ang pagsunod sa akin. Imposibleng magkasama tayo. Huwag mong isipin na sa pagpapalaglag para sa akin, magagalaw ako. Si Anna Harris ay lubos na nataranta dito at agad na nagalit. Hindi ba ito isang insulto sa kanyang kainosentehan? Si Keller Radcliffe ay nakatingin pa rin sa gilid, halatang insulto ito sa kanya. Pero bago pa man siya makalabas ay napansin niyang commandant sa kanya si Julius Reed. Ang matalinong si Anna Harris, pagkatapos ng panandaliang pagtingin sa walang ekspresyon na mukha ni Keller Radcliffe, ay sinampal ng malakas si Julius Reed nang hindi nag-iisip. Smack! Hindi lang si Julius Reed ang nahuli ng sampal kundi ang lahat ng naroroon, kabilang si Keller Radcliffe, ay tuluyang nawalan ng bantay. Anong klaseng gawa ito? You scumbag! 3 taon na akong kasama mo, kinukonsinti ang iyong mga gawain, ngunit kahit na ikaw ay. Umikot si Anna Harris at pinisil ang kaunting luha habang humahagulgol, binigyan mo pa ako ng sakit. Gusto kong itago ang bata, ngunit hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon. Niloko mo ako sa ospital at ipinalaglag ang sanggol sa ibang babae. Pagkatapos, kinuha mo ang lahat ng pera ko. Sa sandaling iyon, nag-ilusyon pa nga si Julius Reed na talagang ginawa niya ang lahat ng ito. Kailangang sabihin na ang pag-arte ni Anna Harris ay karapat-dapat sa Oscar. Mabuti na lang at hindi siya pumasok sa show business, kung hindi ay kailangan pang magsettle sa sideline ng mga tinaguriang best actor and actresses. Anong kalokohan? Damn deadbeat! Naway magkaroon ka ng isang anak na lalaki na walang inas. Labis na nagalit ang mga babae sa eksena matapos mapanood ang pagganap ni Anna Harris. Marami ang nasa bingit na makatama ng isang tao. Kung tutuusin, ito ang lugar ni Brancock, kaya hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Sino ba ang mag-aakalang playboy ang nakababatang kapatid? Malaki rin ang pagbabago sa mga mata ni Itay Huntington matapos marinig ang mga salitang ito. Ang sinumang babaeng makakakita sa kalunos-lunos na kalagayan ni Anna Harris ay maliwanag na magagalit. Ngunit bago pa makapagsalita si Julius Reed, biglang lumuhad si Anna Harris sa lupa na may kumakatok. Nakikiusap ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hanggat kasama mo ako, wala akong pakialam kung paano ka manggulo sa labas. Kaya kung ibigay sa iyo ang negosyo ng pamilya ko, kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng mayroon ako, mangyaring huwag mo akong iwan. Habang sinasabi niya ang mga salitang ito, si Anna Harris ay humihikbi at umiiyak, ang mismong imahe ng isang batang babae na inabandona ng isang haltak. Damn it, hayop, kahit ako, lalaki, hindi ko kayang panoorin ito. Talagang halimaw siya, mas masahol pa sa baboy o aso, dapat bulag ang babaeng ito para mahulog sayo. Gagantihan ka, kung gagawin mo, gayon din ang aani mo. Hindi ka haantong sa ganito. Ang karamihan ng tao ay pasalita at marahas na kinondena si Julius Reed, na gustong paghiwalayin siya. Nakatakdang maghayganti sa akin ang babae. Napaisip si Julius Reed sa kanyang sarili, at sigurado, nang sumulyap si Anna Harris sa kanya, ang gilid ng kanyang bibig ay nagpakita ng hindi mahahalata ng ngiti. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Napabuntong hininga si Julius Reed, at sa isang malakas na sipa, natamba ang umiiyak na babae sa lupa. Pagkatapos ng lahat, hinubad niya ang kanyang damit at buong kalmadong sinabi, umiyak ka muli, at babaliin ko ang iyong mga binti. Itago mo ito. Si Anna Harris sa una ay nagulat, na sinipa ng walang dahilan. Kahit na hindi masakit, napahiga siya sa lupa dahil sa kanya. Sa sandaling iyon, pinatahimik ni Julius Reed, talagang tumigil siya sa pag-iyak. Magwala ka, wala akong oras ngayong gabi. Kinaway-kaway ni Julius Reed ang kanyang kamay, tumalikod upang kunin ang mga rosas, at lumuhad sa harap ni Keller Radcliffe, will you be my girlfriend? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 380, nabigla ang lahat sa ginawa ni Julius Reed. Kamakailan lamang niya sa kanyang dating kasintahan, at ngayon siya ay nagmumungkahi ng pag-ibig sa isang bagong apoy. At sa babaeng hindi niya kilala noon. Maging si Itay Huntington ay bahagyang sumimangot,
Ang huling bit ng kabutihang loob niya kay Julius Reed ay tuluyang nawala. Sobra talaga ang lalaking iyon. Pagkatapos ay tumingin sa batang babae na nataman, nakapulupot sa lupa, gustong umiyak ngunit hindi matapang, mukha siyang nakakaawa na pumukaw ng pakikiramay. Brother Dragon, ganyan lang ang pakikitungo mo sa dati mong kasintahan, tapos ngayon tumalikod ka at umamin kay Miss Radcliffe, sa tingin mo ba lahat tayo ay bulag o tanga? Si Bran Cook, na palaging nakakaabala kay Julius Reed, sa wakas ay nakakuha ng pagkakataon na bigyan siya ng isang mahusay na paghagupit. Patawarin mo ang pagiging prank ako, pero bilang lalaki, hindi dapat gamitin ang kamao sa babae. Lalo na sa babaeng nagpalaglag para sa iyo, naisip mo na ba ang kanyang kinabukasan? Kung hindi mo naman sinasadyang makasama siya, bakit mo siya hinabol noong una? Malamig siyang bumantong hininga, umiling, at sinabing, ang ganyang tao, hindi karapat-dapat na makisalamuha sa iyo si Cook. Please leave my party and don't bring US bad luck. Magwala, nagsimulang maghiyawan ang mga tao. Si Itay Huntington ay tumabi din, nanunood ng malamig na tingin. Tahimik, walang pasensya, pinutol ni Julius Reed ang mga pang-iinsulto ng lahat. Bumaling siya kay Bran Cook, Young Master Cook, kahit na gusto mong paalisin ang isang tao, dapat mong hintayin hanggang sa matapos akong magpahayag ng aking pag-ibig, tama. Sabi nga ng kasabihan, sa halip ay gibain ang 10 templo kaysa sirain ang isang kasal. Hindi ba't masyadong walang prinsipyo sa iyo? Ikaw, galit na galit si Bran Cook kaya nawalan siya ng masabi. Huminga siya ng malalim, ngumiti, at tumango, mabuti, dahil gusto mong ipahiya ang iyong sarili, hindi ko mapigilan. Maghintay ka lang, at tingnan natin kung paano mo masampal ang iyong mukha mamaya. Si Keller Radcliffe ay likas na ipinagmamalaki at hindi man lang nagustuhan ang kanyang sarili, lalo na ang isang hamak na tao. Alam niyang si Anna Harris ang matalik na kaibigan ni Julius Reed. Ngayong ang Amos Davenport na ito ay nabuntis si Anna Harris at ngayon ay naghahayag ng kanyang pagmamahal kay Keller Radcliffe, ito ay walang kulang sa isang hiling na kamatayan, ang ehemplo ng pagpapahiya sa sarili. Kung gayon, hindi na kailangang mag-alala ni Young Master Cook. Paano kung talagang may gusto sa isang hamak? Napangiti si Julius Reed, lumingon na may hawak na rosas, at masuyong tumingin kay Keller Radcliffe. Miss, napansin kita noong una kitang makita. Hindi ko alam kung anong klaseng magic iyon, pero kapag pumikit ako, ikaw iyon, at kapag binuksan ko ang mga ito, ikaw pa rin. Ngayon, sa buong lakas ng loob na maaari kong itanong, gusto mo bang maging girlfriend ko? Huminga siya ng malalim, saka nagpatuloy, I promise you, once a week na lang ako makikigulo mula ngayon, at hindi na ako mag-uuwi ng 2 babae ng sabay-sabay. Kahit gawin ko, kapag nasa business trip ka o nag-overtime ka, sinisigurado kong hindi mo ito makikita. Talagang ang pinakamasama sa mga hamak. Malamig na ngumisi si Itay Huntington sa gilid. Parang may sakit sa ulo ang lalaking ito. May normal na babae bang papayag sa ganoong lalaki? Sa totoo lang, sa simula, lubos niyang hinangaan ang ugali ni Julius Reed. Bata at walang kabuluhan, ngunit may isang tiyak na talento. Sa Gonzales City, walang nang ahas na harapin si Bran Cook ng ganito maliban na lang kung may death wish sila. Ngunit si Julius Reed ay naglakas loob, at paulit-ulit na nagpawala ng mukha kay Bran Cook. Para lang doon, gusto ni Itay Huntington na i-recruit ang binatang ito. Ngunit ang paraan ng pakikitungo niya kay Anna Harris ngayon ay pinawi ang kaisipang iyon. Moral. Kung walang moralidad, hindi katanggap-tanggap ang isa. Ang gayong tao ay maaaring ipagkanulo ka para sa pakinabang anumang oras, ganap na hindi mapagkakatiwalaan. Ngayong nakikita si Julius Reed na nagmumungkahi kay Keller Radcliffe, nakaramdam siya ng higit na pagkabigo kaysa ano paman. Ang mga mapagmataas na tao, kung kulang sila ng kinakailangang lakas, ay malamang na nanliligaw sa kamatayan. Miss Radcliffe, gusto mo bang palayasin ko siya? Dirmihan ng ganyang lalaki ang mga mata mo, sumenya si Bran Cook, agad namang lumapit ang ilang security guard, handang habulin ang nanghihimasok. Hindi na kailangan. Napailing si Keller Radcliffe. Pagkatapos, sa ilalim ng nalilitong panonood ng hindi mabilang na mga tao, kinuha niya ang rosas mula kay Julius Reed at walang pakialam na sinabi, tinatanggap ko. Tanggap ko.
Apat na salita ang tumama sa lahat ng naruroon na parang kidlat. Nang inig ang katawan ni Itay Huntington, at pumikit siya, nakatitig kay Keller Radcliffe na may uri ng hitsura na inilaan para sa mga may sakit sa pag-iisip. Naligaw ba ang isip niya? Ilang minuto lang ang nakalipas, ang lalaking ito na nagngangalang Amos Davenport ay nakitulog lang sa kanyang matalik na kaibigan at niloko pa siya para magpalaglag. At ngayon, pumayag na talaga siya. Nag-alinlangan din si Bran Cook na tama ang narinig ng kanyang mga tainga. Nagmamadali siyang lumapit at nagtanong, Miss Radcliffe, ano ang sinabi mo? Sabi ko, pumayag akong maging girlfriend niya. Tumingin si Keller Radcliffe kay Bran Cook na walang ekspresyon ang mukha habang nagsasalita. Ang mga tao ay ganap na sumabog. Ano ang iniisip niya? Tinatanggihan siyang Master Cook at nasangkot sa gayong hamak. Hindi kaya ang taong ito ay isang super rich second generation heir? Hindi siya ganito. Kung talagang napakayaman niya, bakit hindi pa namin siya narinig? Tiyak na may mali. Sa tingin ko ay pinaglalaroan siya ni Keller Radcliffe. Sabay-sabay na nag-uusap ang lahat. Si Bran Cook, pagkatapos marinig ang mga talakayan, sa wakas ay natauhan. Kaya ganyan. Tama si Miss Radcliffe. Ang ganyang klase ng tao ay nararapat na bastyusan. Tumanggo siya, gamaan agad ang mood niya. Magkunwaring sumasang-ayon muna, pagkatapos ay ipahiya siya isang nakamamatay na suntok sa puso. Anong pinag-uusapan niyo? Kumunot ang noo ni Keller Radcliffe kay Bran Cook na parang tanga na nakatingin sa kanya. Hindi ba pumapayag muna si Miss Radcliffe, hayaang maging masaya ang hamak na ito, pagkatapos ay buhusan siya ng malamig na tubig para tuluyan siyang mawalan ng pag-asa. Si Bran Cook, nang makita ang ekspresyon ni Keller Radcliffe, ay biglang natarante sa loob. Hindi kaya ang mga bagay ay hindi gaya ng iniisip niya. Pero hindi dapat ganon. Kahit ang isang bulag ay hindi papayag sa ganyang hamak. Ang salita ko ay kasing ganda ng ginto, deklara ni Keller Radcliffe, habang nakangiting lumapit kay Julius Reed. Ano ang mali sa mga hamak? Madaya at walang takot, hindi nahihiya sa harap ng iba, iyon mismo ang gusto ko. Habang binibigkas niya ang mga salitang ito, naramdaman ng mayayamang tagapagmana sa paligid na para silang tinamaan ng kidlat. Nangungurakot ng hayagan at walang takot. Mayroon bang isang bagay tulad ng pagiging marangal sa scamming? Nagsimula silang magduda sa kanilang mga pagpipilian sa buhay. Miss Radcliffe, ang ganyang scam ay nagnanasa lamang sa iyong katawan. Tingnan mo ang iyong sarili, ang iyong matalik na kaibigan, ang iyong pinakamamahal na matalik na kaibigan, iyon din ang magiging kapalaran mo. Si Bran Cook, na nanlalaki ang mga mata, ay hindi matanggap ang katotohanan ito. Sino si Keller Radcliffe? Isang kagandahan at isang CEO. Not to mention top-tier looks, even her demeanor is unmatched in the whole Five River Province. At gayon pa man, itong Diyosa na hinahangad ng lahat, pumayag nga siya sa panliligaw ng isang hamak. Tama, pinagnanasaan ko ang kanyang katawan, walang pagtanggi na tumanggo si Julius Reed. Tingnan mo, isa siyang hamak. Itinuro ni Bran Cook si Julius Reed, puno ng rebelyon ang mga mata nito habang nakatingin kay Keller Radcliffe. Narinig ko, tumanggo si Keller Radcliffe, so ano? Ang hitsura ay bahagi ko rin. Gusto ko ang mga tapat na lalaki. Ang kanyang pagiging prangka ay isang bagay na kulang sa marami. Ito ay itinuturing na prangka. Natarante si Bran Cook, ito ay simpleng walang kahihiyan. Walang ilalim na linya sa pagiging tao. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy sa pagtatanong, direktang nagtanong si Julius Reed, Young Master Cook, hayaan mo akong magtanong sa iyo ng isang bagay lamang, hindi mo ba pinagnanasaan din ang kanyang katawan? Ako, huminga ng malalim si Bran Cook, hindi sigurado kung paano tutugan.